Wala ka bang plano? Ang pusa ko ay marunong ng backflip. Zeuxia. Sino siya? Hindi. Bakit? Kilala niyo ba siya? Uy, Shushaw, nagkamali ka ng akala. Isa lang siyang pervert. Sinusundan mo na ako ng ilang araw. Paano ko naman? Makikilala siya. Zeuxia. Nagkakamali ka, di ba? Ako, Lin Yuan. Nag-leave ako ngayon araw. Bumili ako ng birthday cake para sa'yo. Ako. Bodong-bodong ba ako? Sabi na nga niya, hindi kanya kilala. Bingi ka ba? Hindi ko akalain na sa ating paaralan. May ganitong cute na tao. Tama. Nalaman na ng tao. May mukha pang magsalita. Nakaarawan ng iba. Tama. Zeuxia. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan, cute na ito? Natawagin akong pangalan. Kayo. Lin Yuan. Sino ang humawak sa kapatid ko? Hindi. Ayos na, ayos na. Binabati ang may-ari. Nakakuha ng 100 pisong gantimpala. Ano ito? Nagising ang sistema. Shushaw, tara na. Gusto ko pang pumunta sa bahay mo. Para makita ang kuting na marunong mag-backflip. Sobrang boring. Zeuxia, hindi ba siya ang girlfriend mo? Ano bang nangyayari dito? Walang anuman. Zeuxia, hintayin mo ako. Magsasagawa ako ng hindi mo kayang abutin. Walang bisa. Mabagal. Fancy, iunat ang kamay mo. Bakit? Iunat mo lang kapag sinabi kong iunat mo. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 100 yuan na gantimpala. Talaga namang nagising ako sa sistema. Mukhang. Kailangan lang makipag-ugnayan sa iba. Makakakuha ng gantimpala. Kung patuloy lang, panatilihin ang estado na ito. Hindi ba't mabilis akong makakamit ang kalayaan sa yaman? Kapatid. Alam ko, nasaktan ka ng husto ni Zeuxia. Pero kahit anong gawin mo, hindi ka naman pwedeng magustuhan ng lalaki, di ba? Ano bang iniisip mo? Nasa pagsasaliksik ako ng palmistry. 100 at siyam. 113. Lin Yuan, iyong takdang aralin. Sakay, anong ibig sabihin? Oh. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 200 pisong gantimpala. Ito ba ay dobleng gantimpala? Huwag maghintay. Hindi pa handa. Hindi ko inasahan. Makipag-ugnayan sa leader ng klase. Talagang doble ang gantimpala. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan na makipag-usap ng mas madalas sa leader ng klase. 113. Fancy. Fancy. Sabi mo. Paano mo maayos na? Mahahawakan ang kamay ng babae. Bakit bigla mong tinanong to? Sasabihin ko sa'yo. Ito. Mga walang hiya na bagay. 0 siyam hindi tayo dapat gumawa. Anong iniisip mo? Ganoon ba ako? Nga. Kung talagang walang hiya ka, hindi ka naman magiging katulong ni Zeuxia. 2 taon na naghahanap. Sa huli, hindi pa nga nakakain ang labi. Ay. Sinasabi ko, hindi pa ba pwede? San 100 at siyam? Katumbas equals 100 at siyam, hindi ka ba nag-aaral ng palad? Binibigay mo sa tao. Kapag tumitingin sa palad, hindi ba't nahahawakan na? Zero 113. 113. Pangulo ng klase. 113. 113. Tutulungan kita. Tingnan natin ang iyong kamay. Hindi ito masyadong maganda, di ba? Walang anuman. Walang anuman. Hindi naman ako naniningil. Kamakailan lang.
Natutunan kong magbasa ng kamay. Gusto kong mag-practice sa iyo. Ay. Sige na nga. Binabati ang host, na nakakuha ng 200 pisong gantimpala. Talagang nagtagumpay ngayon. Walang problema. Lin Yuan. Ikaw. Ano ang tingin mo? Kapatid na leader, kumusta ka kamakailan? Mukhang maganda ang swerte mo ngayon ah. At ito pa. Malalim din ang iyong cleavage. Talaga namang malalim. Ano ang sinasabi mo? Marunong ka bang bumasa ng palmistry? Siyempre, marunong ako. Yung class president. Kamakailan, sobrang tuyo ng panahon. Paano naman ang kamay mo? Hindi mo naman ito inaalagaan ng maayos. Tingnan mo ang mga linya sa palad. Medyo malabo na. Fancy. 113 ay. Kunin mo yung nasa drawer ko. Na hand cream. CJ. Tingnan mo. Hindi ito malinaw, oh. 113. Punasan mo. Ay naku, itong kamay. Lin Yuan. Ikaw. Hindi ako ang klase na hindi bumitaw. Kundi hindi ko kayang bitawan ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ito. Ano bang nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Fancy, anong dinala mo sa akin? Hindi ba't ikaw ang nag-utos na dalhin ko ito? Kremang pampahid sa kamay. Ano pa ba? Hindi pa. Ito na nga ang cream para sa kamay. Bakit naging 502? Ikaw, Fancy, tingnan mo ang ginawa mong kabutihan. Talagang kaibigan ka nga. Balik ka. Sisisihin kita ng mabuti. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pangulo, huwag kang mag-alala. Kung hindi, sabay tayo. Puntahan natin sa klinika. Sige na. 813. Sobrang higpit ng pagkakadikit. 713. Ngayon, nag-enjoy sa pagmamahalan. Ganito na ba kahayag? Nga, kahit maglakad, magkasama pa rin. Talagang wala nang iniwan para sa mga solong tao. Walang pagkakataon. Naiintindihan ko ang mga kabataan ngayon. Maaari kong maunawaan. Pero sana huwag na ulitin. Gamitin ang pandikit na 502. Hindi. Doktor, hindi ito tulad ng iniisip mo. Ang tinutukoy mo ay, magsasagawa kami ng mas maingat sa susunod. Mayroon pa akong kaunting bagay. Pakisara na lang ang pinto kapag umalis kayo. Ay. Pangulo ng klase. Yung kanina, yung palm reading. Hindi pa natatapos eh. Bakit hindi tayo? Alainan. Yung tungkol sa palm reading. Pag-usapan na lang natin mamaya. Doble ang gantimpala. Maka-unlock ng bagong kakayahan. Pagsusuri. Kapag nakipag-ugnayan ang host sa target, maaari niyang suriin ang kalusugan ng katawan ng target. Pupunta ako. Sistema ito. Na-upgrade. Mukday. Wayday. Sobrang saya talaga. Nakausap ko lang ang class president. Ng 2 oras. Kumikita pa nga ako ng 10,000 piso. Sa ganitong bilis. Di ba't mabilis akong makakabili ng sasakyan at bahay? Sa ganitong paraan. Ay naku, sayang lang. Masyadong mahiyain ang class president. Sa maikling panahon, nais kong pangakuan siyang hawakan ang aking kamay. Mukhang wala ng pag-asa. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Kailangan makipag-ugnayan sa ibang tao. May paraan na. Hello, gwapo. May naka-schedule na technician ba? Hindi ako dito para magpapaa. Pumunta ako para mag-apply ng trabaho. Mag-a-apply ako. Ipapaalam ko lang sa manager. Sandali lang po. Ikaw ang gusto mong i-apply. Pasensya na. Puno na ang aming mga bakante dito. Sandali lang. Ate manager. Pwede bang hindi na ako tumanggap ng sahod? Walang sahod.
Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong sinasabi. Kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon. Pumasok ka sa kwarto ko. Subukan ko lang kung gaano kagaling ang kakayahan mo. Huwag ka munang magmadali. Unang-una, sabihin ko na, kahit hindi ka magbayad ng sahod. Pero kung magaling ka, kung hindi ka pumasa, hindi kita tatanggapin. Pero salamat na med student ako. Natutong magtuon. Kahit hindi kasing galing ng profesional na therapist. Pero magpahilot lang ng paa. Walang magiging problema. Mag-alala lang kayo, ate. Tiyakin na komportable ka. Talaga. Basta makipag-ugnayan sa ibang kasarian. Makakakuha ka ng doble gantimpala. Napakagandang pagkakataon. Huwag itong palampasin. Ano nang gagawin? Bastos na bunso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtanggal ng medyas sa iba. Ako rin ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng ganitong kagandang binti. Matamis pa ang mga salita mo. Kung magaling ang iyong kasanayan. Sa susunod na pagkakataon, ate, hayaan mong makita mo ng mabuti. Halika, ate. Halika. Binabati ang host ng gantimpalang 4 na riyal. Nagsasagawa ng pagsusuri sa kondisyon ng katawan. Lukyankian. Pagsusuri ng kalusugan. Dahil sa matagal na kakulangan ng maayos na pamumuhay, nagdulot ito ng hindi pagkakaayos ng endocrine, kasama ng matinding pagkabalisa at sintomas ng insomnia. Siya, mayroon pang ganitong problema. Hindi pa natutugunan. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng 400 pesos na gantimpala. Kuya, yung paraan mo ng masahe. Talagang hindi pa ako nakakita ng ganito. Nabigo na tayo. Hindi naman ito ay napansin na hindi ko naman pinindot ang paa, di ba? Yung manager na ate, ito ay talagang para sa iyo, na may kinalaman sa iyong kalagayan, na angkop na paraan ng masahe. Kaya, ano ang masasabi mo? May problema ba sa katawan ko? Kamakailan lang, parang. Palagi kang may emosyonal na problema, at hindi ka makatulog sa gabi, di ba? Paano mo nalaman? Alam ko rin, ate. Tama ba? Matagal na akong nag-iisa. Sinisiyasat mo ako. Ito lahat ay dahil sa paghugas ko ng iyong mga paa. Nakita ko na. Maghugas ng paa. Makikita mo pa ito. Siyempre. Dahil sa iyo. Matagal na walang. Iyon. Kaya, nagkaroon ng hormonal imbalance na nagdulot sa iyo. Nababahala ang emosyon, insomnia at pagod. Ikaw ang nagsabi. May paraan bang makakatulong? Para maresolba. Medyo mahirap talaga. Pero para mapagaan, madali lang naman. Kumusta, ate? Pakiramdam mo ba ay mas maganda na? Medyo gumanda na. Pero, sa narinig ko kanina, sabi mo. Naisip ko rin ang isang paraan na makakatulong sa problemang ito. Anong paraan? Lumapit ka ng kaunti. Walang anuman. Ginoong Lu. Dumating na si Ginoong Ye ng Longting Group. Ginoong Ye. Talagang bihirang bisita. Matagal na tayong hindi nagkita, di ba? Ginoong Lu. Sa pagitan natin, huwag na tayong magpakitang gilas. Ihanda mo ako ng mas tahimik na kwarto. At isang mas mahusay na masahista. Ginoong Ye. Hindi maganda ang itsura mo. May problema ba sa katawan? Kamakailan lang. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Palagi akong may sakit ng ulo. Puno ng pagod ang buong katawan. Pumunta ako sa ospital para magpa-check up. Pero wala namang nakita na problema. Kaya nga, hindi mo ba naiisip na magpahinga dito? Dahil kung hindi ka maganda ang pakiramdam, hayaan mong ang bagong teknisyan namin, na si Xiaolin, ay tingnan ka. Si Xiaolin. Manager Lu. Sinasabi mo, siya. Wang Wei. Manager Lu, mag-ayos ka na lang ng babaeng teknisyan para sa akin. Ginoong Ye. Naiintindihan niyo po ng mali. Si Xiaolin, hindi basta-bastang teknisyan. Siya ay mula sa
Jiangxing Medical University. Habang naglilinis ng inyong mga paa, maari rin siyang magbigay sa inyo. Tingnan mo ang iyong kalagayan. May ganitong bagay pa. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kitang palitan anumang oras. Sige na, susubukan natin ang sinabi mo. Pangit na kapatid. Ito siya, ngunit ang pangulo ng Longting Group. Kung makakagawa ka, ng kakayahan mo kanina, upang gamutin ang kanyang sakit ng ulo. Mula ngayon, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at pananamit. Ano kung pangulo ng Longting Group? Nasa akin ang sistema. Kulang pa ba ang pera na ito? Ngunit sa kabilang banda, bilang isang estudyante ng medisina, paano ko maaring tingnan ang pasyente na nahihirapan? Lu, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan ko si Ginoong Ye. Nakapagpahinga ng maayos. Talagang karapat-dapat na pangulo. Kahit ang mga paa ay maayos ang pagkakaalaga. Narinig ko mula kay Manager Lu, na kapag naglilinis ka ng paa, maaari itong tingnan ng iba, ang kalagayan ng katawan. Kaya ano ang masasabi mo? Ang dahilan ng sakit ng ulo ko. Nasa saan ito nagsimula? Ginoo Ye, mag-alala kayo. Susuriin ko na agad kayo. Sistema, agad niyo akong suriin. Kalagayan ng katawan ni Ginoo Ye. Ito ba ay wala? Layunin. YZQ. Pagsusuri ng kalusugan. Nahawaan ng parasitiko ang utak. Dahilan ng pananakit ng ulo. Panghihina ng katawan at iba pang kondisyon. Hindi si YZQ. Presidente ng Longting Group ba? Paano siya nahawahan ng parasitiko? Ano? May natagpuan bang anuman? Ginoong Ye. Ang dahilan kung bakit ka may sakit ng ulo ay dahil nasa isip mo. May isang parasitiko. Mukhang si Manager Lu. Minsan din namamalikmata rin kayo. Anong med student? Sa tingin ko, ikaw ay isang mandadaya lang. Alam kong maaaring hindi ka maniwala, pero totoo lahat ng sinasabi ko. Sasabihin ko ang buong katotohanan sa'yo. Nakapagpatingin na ako sa 3 ospital. Pati na ang A-ray ng utak. Hindi nakakita ng parasito. Paano ba yan? Mas magaling ka ba sa mga kagamitan ng ospital? Na ito, ang dahilan kung bakit hindi ito matukoy, ay dahil ang parasitiko mo ay medyo special. Anong ibig mong sabihin? Ang ganitong parasitiko ay tanging nasa iyong utak kapag ito ay lubos na nakaka-relax. Kapag nasa estado ng pagtulog, saka lang ito kikilos. Pero kapag ang iyong utak ay aktibo, ito ay magtatago. Kaya, ang karaniwang pagsusuri ay hindi makakakita nito. Akala mo mapapaniwala mo ako sa mga kalokohan mo. Ay naku, bahala ka, maniwala ka o hindi. Kasi itong parasitiko, hindi naman nakatubo sa ulo ko. E di, ganun nga. Yun lang talaga. Maghihintay lang tayo hanggang lumaki ang insekto. At maniwala ka sa mga sinasabi ko. Pero pagdating ng panahon, kahit ang mga Diyos ay mahihirapan ng iligtas. Bago pa man, ipanganak, bago pa man, makita ang itsura niya. Parang hindi nagsisinungaling. Maniwala ka sa kanya minsan. Kaya kung sinasabi mong may parasite sa utak ko, may paraan ka bang mapalabas ito? May paraan naman, di ba? Siyempre meron. Pero ano, kailangan ko si Ginoong Ye. Makipagtulungan ka lang. Kung magagawa mong tanggalin ang parasitiko, kahit anong paraan ang gusto mong makipagtulungan. 3 beses na gantimpala. Ngayon, yayaman na ako. Yung Ginoong Ye ah. Pasensya na. Humiga ka muna. Ayos ba? Ikaw, bakit mo ako pinapahiga? Ginoong Ye, hindi ba't sinabi mo? Ano man ang paraan, ayos lang ba? Ayaw mo rin. Itong parasitiko, na patuloy na nasa isip mo, di ba? Sinabi ko na ano man ang gawin, okay lang sa akin. Pero sa paggawa ng ganitong bagay, hindi mo naman maaalis ang parasitiko. Di ba? Anong klaseng bagay? Ay naku, Ginoong Ye, ano ang iniisip mo? Pinapahiga kita lang, at gagawin ko ang masahe sa ulo mo. Ah, ganito ang ibig sabihin nito. Ginoong Ye, susunod, maaaring medyo masakit. Huwag kang gagalaw ha. Huwag mag-alala, alam ko na. Walang nakatayo, walang nakatayo. Itong amoy na kapatid, pinapagawa ko sa kanya ang kakayahan sa pagpapagamot. Hindi ko siya pinapagawa ng ibang kakayahan ah. Eh siya kasi, presidente ng Longting Group. Kung sakaling magalit at hindi na makilala. E di tapos na ang buhay ng kapatid na ito. Hindi pwede. Kailangan ko siyang pigilan. Kuya Lu, dumating ka ng tama-tama. Kailangan ko lang ng isang tao. Sa ganitong bagay.
Tatlo kaming tao. Hindi yata maganda, di ba? Anong masama? Pumasok ka na. Tulungan mo akong pigilan siya. Buwisit na kapatid. Bumalik ka na. Anong bumalik na? Ito ang ipinangako mismo ni Ginoong Ye. Sang-ayon na siya. Bakit mo ako pinapapindot? Palagi siyang gumagalaw. Hindi ko siya matarget ng maayos. Ano? Tulungan mo akong hawakan siya. Para madali akong makapag-iniksyon. Mag-iniksyon. Ibibigay ko sa kanya. Ang acupuncture. Tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, ano sa tingin mo ang nangyayari? Walang anuman. Tutulungan kitang hawakan siya. Agad na bigyan siya ng acupuncture. Bilisan mo, bilisan mo. Ginoong Ye, ihuhulog ko na ang karayom sa iyo. Huwag kang gagalaw, ha? Walang problema. Walang problema. Napakabuti. Kung magpatuloy tayo sa ganitong bilis, dapat mabilis nang mag-upgrade ang sistema. Makakaya na natin. Kobayashi, gaano pa katagal ito? Si Ginoo Ye ay isang malaking yaman. Kailangan nating minahin ng dahan-dahan. Hindi pwedeng magmadali. Director Yi, tapos na. Pakiramdaman mo na ngayon. Tingnan mo kung hindi na masakit. Totoo, hindi na masakit. Ito ay 500 milyon. Ang password ay 6 na isang. Parang isang bagay na ituring. Ang bayad ko sa iyo. Talagang karapat-dapat. Na maging pangulo ng Longting Group. Napaka-generous ng iyong alok. Ginoong Ye. Ang perang ito, hindi ko maaring tanggapin. Sa ngayon, pansamantala lang akong gumagamit ng mga karayom. Nakapigil na. Ang mga parasitiko sa isip mo. Para tuluyang gumaling. Kailangan pa ng 1 linggo. Ayos lang. Sa susunod na linggo, babalik ako sa iyo tuwing hapon. O ay. Ang galing. Ito ang gusto kong mangyari. Sa ganitong paraan, sa araw, magpapalitan ka ng gantimpala kay kuya sa klase. Sa hapon, hahanap ka kay Ginoo Ye para magpalitan ng gantimpala. Sa gabi, mas mabuti na lang. Sobrang galing ni Sister Lu. Natatakot lang ako na hindi gaanong marami ang gantimpala. Pero nauna nang nawala ang tao. Siksaya Olin ay malayo. Bigla akong naisip na ang katawan ko ay medyo hindi maganda ang pakiramdam. Baka, dapat kang pumunta sa kwarto ko ngayon. Tulungan mo ang ate. Suriin mo ng mabuti. Lu, pakisuyo, magpakabait ka. Hindi ako ganyang tao. Talaga. Kaya yung bagong bili kong Valentino ay para sa sarili ko na lang. Hindi pa naghihintay. Hindi pa naghihintay. Ay. Saan ka ba kagabi, bata? Hindi ka man lang bumalik sa kwarto buong magdamag. Anong magagawa? Siyempre, nagtrabaho para kumita. Pupunta na ako. Hindi ito isang buong set. Tawag dito ay maliit na pag-aaksaya. 3,050. Siguro ilang libo rin, 6. Tingnan mo naman ang kalalabasan mo. Ibibigay ko na sayo. Lahat ibinigay ko sa akin, colorful. Kapatid, malaki ang naitulong mo sa akin kahapon. Ay 610 ito. Lahat ito ay pasasalamat ko sa iyo. Amang buhay, kung may mga utos ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling magsabi. Sa araling ito, gagawa tayo ng eksperimento. Magpartner tayo ng dalawa-dalawa. Magkakasama kayong pumunta sa laboratorio. Yawi, ako at ikaw. Kaibigan, medyo hindi ko maintindihan itong eksperimento ko. Kung hindi naman, pwede bang tulungan mo ako? Tara na, tara na. Mabuting anak. Yung leader ng klase, mukhang. Tayo na lang dalawa ang magiging grupo. Ako ay pwedeng makasama ka sa grupo. Pero, huwag kang gagalaw ng masyado. Huwag mag-alala. Hindi ako ganung tao. Sino ang nakakaalam kung ikaw ba o hindi? Kapitan, nasa laboratorio na silang lahat. Kailangan din nating magmadali. Kailangan nating makakuha ng magandang pwesto. Tara. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ang eksperimento ngayon ay, pag-aalis ng balat ng palaka, gumawa kayo ayon sa grupo. Baka naman gusto ako nilinyuan. Kung maglakas loob siyang magpahayag sa akin, sasagutin ko agad ng, hindi ba ito mukhang, hindi ako sapat na maingat.
Pero kung tatanggihan ko, Pangulo, ikaw, ano ang iniisip mo? Ang antas ng simpatsya ng target ay lumampas na. Nag-upgrade ang sistema. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Pulang bakal na eksperimento. Nagawa noong 2017. Halaga, 1,000 piso. Ibig sabihin ba, maaari ko nang suriin ang mga bagay na nahawakan? Hindi pa. Ling Yuan. Kailangan. Bakit ang dalhin sa klinika? Hindi. Hindi na kailangan. Malakas ako. Walang problema. Nasaan ka? Bigla akong may mahalagang bagay na kailangan gawin. Kailangan kong lumabas. Mamaya tatanungin ng guro. Sabihin mo na lang na sumasakit ang tiyan ko. Nasa banyo ako. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. May kailangan lang akong ayusin. Personal na bagay. Bumalik ka ng maaga. Ginoong Ye. Bakit ka dumating ng maaga ngayon? Anong nangyari? Ngayong hapon ay may isang auction ng mga antigong bagay. Kaya kailangan kong dumating ng maaga. May oras ka ba? Auction ng mga antigong bagay. Kakatapos ko lang kahapon. Kumita ng daan-daang libo. Ngayon ay makakapag-verify na naman ako. Mga bagay na nahawakan. Baka makakuha tayo ng magagandang bagay sa auction. Sa palagay ko. Ginoo Ye. Ngayon ay may oras na ako. Para magpagaling sa'yo. Pero, yung sinabi mong hapon, auction ng mga antigong bagay. Maaari mo ba akong isama? Bakit? Ikaw, may alam din sa mga antigong bagay. Hindi naman masyado. Gusto ko lang na makakita ng iba. Walang problema. Pagkatapos ng paggamot mamaya, sundan mo na lang ako. CJ, gagamutin na kita ngayon. Hindi pa tapos. Ling Yuan, tuwing gagawin natin ang paggamot, ganun ba kalakas ang labanan? Wala na tayong magagawa. Sino ba ang nag-utos, Ginoong Ye? Palagi kang gustong gumawa ng sarili mong paraan. Sige na, buti na lang handa na ako ngayon. Sandali lang, maghintay ka. Sandali lang, hintayin mo ako. Papasok ako para maligo. Magpapalit ng damit, at dadalhin kita sa auction. Hindi pwede. Ang anyo ay walang laman. Hindi dapat tingnan. Ling Yuan, ano bang sinasabi mo? Hindi. Walang anuman. Ako. Nag-aaral ako ng teksto. Malapit na ang final exam. Sige na, ate, dadalhin kita sa auction. Para madagdagan ang kaalaman. Tara na. Alam na. Sa wakas dumating ka na. Matagal na kitang hinihintay. Alam na. Sino itong batang ito? Hindi pa nakakausap. Zilkwan, sino ang dadalhin ko? May obligasyon ba akong iulat sa iyo? Bata, wala akong pakialam kung sino ka. Sa suot mong ito, hindi ka karapat-dapat makasama si CQ. Bibigyan kita ng babala. Lumayo ka sa kanya, CQ. Kung may gusto ka sa kanya, mag-ingat ka, baka ipahanap kita. Pasensya na. Ako kasi. Mas gusto ang malambot kaysa sa matigas. Ay naku, mahal. Parang may mga lamok sa labas na maingay. Pumasok na tayo. CJ, tara na. Ling Yuan. Tapos na ang palabas. Kailan mo balak? Bitawan ang kamay ko. Pasensya na, Yizong. Nakalimutan ko. Ah. Talagang nakalimutan mo. O sadyang sinadya mo lang. Ito. Ako. Sige na. Hindi na kita tinitiro. May kailangan akong asikasuhin. Mag-isa ka na lang muna. Hawak kamay kay Zanz. Yay, hindi pa umabot ng 2 minuto. Kumita na ng 5,000 piso. Kung magiging girlfriend ko siya, hindi ba't magiging mabilis lang iyon? Maging milyonaryo na ako. Hintayin, hindi pa.
Dragon Pattern Jade. Ginawa noong 1788. Nagkakahalaga ng 204,000. Napakaganda. Ngayon ako, talagang makikilala ang impormasyon ng mga bagay na nahawakan. Sa ganitong paraan, hindi na ako matatakot na hindi makilala ang tunay o peking antigong bagay. Ano na ang nakita mo? Ginoong Ye, ito ang unang pagkakataon ko. Nakakita ng napakaraming antigong bagay. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Talaga, bakit hindi ganito? Sa mga exhibit dito, pumili ka ng kahit isa. Bilang bayad sa akin sa pagpapagaling mo ngayon. Mga bagay dito, kahit anong piliin mo, milyon-milyon ang halaga. Ganito pa pala ang mga ganitong bagay. Ginoong Ye, ito, hindi ba't hindi maganda yan? Paano? Sa tingin mo, itong mga bagay na ito, hindi pa ito kasing mahalaga ng buhay ko. Kung ganito na ang sinasabi ni Ye. Ye, si Je, hindi na ako mag-aalangan. Asul at puting porselana. Gawa noong 1862. Halaga ng 107,000. Ito ang presyo. Mas mataas pa sa aktwal na presyo ng doble. Sino mang bumili ay tanga. Gawang sining na jade badha. Ginawa noong 2024. May halaga na 800. Mayroon pang peke. Ayaw ko na rin ito. Ang larawang ito ay kopya ni Tang Yin. Nilalagay lang dito para mapuno. Hindi mahalaga. Ang galing ni Ginoo Ye, ang sharp niya. Kitang-kita niya agad. Pero itong painting, magaling talaga ang pagkopya. Dati nang may ilang master, na naloko sa pagkakamali. Palabas na pala na peke. Sayang naman. Larawan ng tanawin ng talon sa Lushan. Kopya noong 1988. Halaga ay 2,000 yuan. Larawan ng tanawin ng talon sa Lushan. Guhit noong 1961. Halaga ay 35 bilyong yuan. Sandali lang. Bakit may dalawang impormasyon sa pagsusuri ang painting na ito? Ibig sabihin ba? Ginoong Ye. Gusto na ang painting na ito. Walang iba. Kundi si Lin Yuan. Hindi ka nagkakamali, di ba? Bagamat, may halaga ang painting na ito. Pero, ito ay isang kopya lamang. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero ako, talagang gusto ko ang painting na ito. Anong nangyayari sa batang ito? Sabi na ni Ginoo Ye. Ito ay pek. Pero ayaw pa rin makinig. Marami na akong nakitang ganitong baguhan. Palagi nilang iniisip na sila ay may natatanging paningin. Pakiramdam nila makakakita sila ng tunay na produkto. Kaya nagastos ng pera. Bumili ng maraming basura. Tingin ko itong batang ito ay umaasa lang. Dahil si Ginoong Ye naman ang nagbabayad. Kahit na bumili ng peking produkto, hindi naman siya nalulugi. Talaga. Alam na ang taglagas. Alam ng batang ito na peking pintura ito. Pero pinapabili ka pa. Hindi ba't sayang lang ang pera? Kahit na peke, ano naman? Ilang libo lang iyon. Basta't gusto ng mahal ko. Hindi ito masyadong malaking halaga. Kumusta? Kukunin namin ang larawan na ito. CJ, hindi ko alam. Tila nagsisilbing panangga ka na. Ah, ganun pala. Gusto mo ba? Kumakain ng malambot na kanin ha? Sandali. Sino ang sinasabi mong kumakain ng malambot na kanin? Sinasabi ko kung sino. Alam mo na sa sarili mo. Pasensya na. Wala akong ganyang ugali, talagang wala. Ang iyong card. Gino, boss. Itong larawan. Ibibigay ko sa'yo. Lin Yuan, anong ibig mong sabihin yan? Tawa ka ng tawa sa akin. Gamit ang pera ni Gino, binili mo itong peke na larawan. Ibabalik kay Ginoong Ye. Maraming na akong nakitang mga peke na naglalasing. Yung mga nagpapanggap sa auction. Pero ito, first time kong makita. Sino ang nagsabi na peke ang painting na ito? Huwag mong sabihin, hindi pa handa, hindi pa. Hindi mo ba alam? Itong larawan ay nasuri na ng mga eksperto. Itong larawan ay isang peking kopya. Ibig mong sabihin, itong mga master, siguradong nagkamali sila. Yung mga eksperto sa pagsusuri, syempre hindi magkakamali. Pero, sino ba ang nagsabing na ang larawang ito ay isang larawan lang? Nakikita kita. Nandito ka lang sa paggawa ng kalokohan. Ang mga eksperto ay nagtapos na sa kanilang konklusyon. Ikaw ay makakapagsalita pa ba ng kung ano-ano? Pwede bang magtanong sa mga narito? Sino ang may dalang maliit na kutsilyo? Ginoo, wala pang maliit na kutsilyo sa auction house. Pwede bang buksan ang liham gamit ang kutsilyo? Pwede. Sandali lang. Anong balak mong gawin? Batang lalaki. Kahit na ito ay peke, ang painting na ito. Ngunit ang teknolohiya ng pagkopya
ay may tuturing na mahusay, at maaari itong umabot ng ilang libong piso. Kung ibababa mo ang kutsilyo na yan, wala itong kaibahan sa basura. Hayaan mo siyang kumilos. Gusto kong makita kung ano ang mga trick na maipapakita niya. Kaya ikaw, dapat talagang mag-ingat. Ito, hindi pa tapos. Sa loob ng larawang ito, parang may totoong bagay. Baka, mayroong bagay na sinadyang ipabili sa akin ang painting na ito. Ito pala ay isang painting. May nakatagong painting pa sa ilalim. Buti na lang hindi nagkamali ang sistema. Kung hindi, napakalaking kahihiyan sana ito ngayon. Bata, paano mo nalaman na may isa pang larawan sa loob ng larawang ito? Ito kasi, syempre sa pamamagitan ng aking intuition. Intuition. Ang larawang ito ay dumaan sa kamay ng napakaraming eksperto. Walang nakapansin. Sa iyong kutob, mabilis mong natukoy na ang painting na ito ay hindi basta-basta, kahit na may isa pang painting sa loob. Ano naman ang masama doon? Sino ang makakapagarantiya na ang painting sa loob ay iyon? Ito talaga ang orihinal na likha. Tama si Zhou Xiao. Baka yung mga larawan dito ay katulad din ng nasa labas. Lahat peke. Tama. Kung totoong likha, bakit nandito pa rin sa ibabaw? Takpan ng isang peking pintura. Totoo ba ito? Magpahanap ng eksperto para suriin. Malalaman din natin. Pakitawag si Ginoong Yang. Hintayin mo sandali, Ginoong Ye. Pupuntahan ko na si Ginoong Yang. Lin Yuan, maaari mo bang tiyakin na ang larawang ito ay totoo? Kung hindi ito totoo, maaari akong makipag-usap. Kayang nang maaga. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng paraan para makaalis. Huwag kang mag-alala, Ginoong Ye. Hindi ako kailanman gumagawa ng bagay na walang katiyakan. Walang kasiguraduhan. Lolo Yang, pakisuri po ninyo kung ang larawang ito ay si Guangpin. Maganda. Lolo Yang, ano ang ibig mong sabihin? Ito ba ay isang peking pintura? Nakatakot ka ng ganito? Sino? Ito ay tunay na likha ni Tang Yin. Totoo ito. Larawan ng talon sa Lushan. Muday. Hindi pa. Hindi ito possible. Ginoong Yang, noong nakaraan, hindi ba kayo nag-verify? Ito ay isang kopyang peking. Bakit? Zhou Xiao, iniisip mo bang na tinatanong ko ang aking mata? Nagsanay ako sa larangang ito ng 40 taon. Ang huling pagkakamali ko ay, hindi ko inakalang na ang tunay na likha ay nasa gitna ng mga kinokopya ng mga peke na ito. Itong batang ito, binebenta mo ba ang painting na ito? Magbibigay ako ng 50 milyon. Hindi. Walang anuman, 80 milyon. Maari na itong ipagkasundo ngayon. Gusto mo pang bumili ng 80 milyon. Totoong likha ni Tang Yin. Maglalabas ako ng 10 bilyon. 10 bilyon. Ang dami naman. Pasensya na, mga kaibigan. Itong painting, ibinigay ko na kay Ginoong Ye. Lin Yuan, hindi ka nagkakamali, di ba? Ito ay tunay na likha ni Tang Yin. Kahit ilagay pa ito sa auction house, maibebenta ito ng hindi bababa sa 3 bilyon. Talaga bang ibibigay mo ito sa akin? Ang kwentong ito ay sa iyo naman talaga. At saka, ayokong sabihin ng iba na umaasa ako sa iba. Kung ganito na ang sinasabi ng mahal ko, tatanggapin ko na. Uwi na tayo. Ang antas ng pabor sa target ay lumampas na. Kaya doble ang gantimpala. Hindi pa. Hindi pa tapos. Lin Yuan. Maaga pa naman ngayon. Gusto mong pumunta sa bahay ko para tingnan. Sabay mo na rin akong tulungan mag-check. Kung may iba pang problema. Hello, Lin Yuan. Hapon na nga ngayon. Bakit hindi ka pa nakabalik para magklase? May nangyaring masama ba? Hindi maganda. Matagal na akong nawala. Nakalimutan ko na ang paaralan. May klase pa pala ako ngayon. Huwag kang mag-alala, leader ng klase. Babalik na ako agad. Ginoong Ye, pasensya na. May kailangan pa akong asikasuhin. Kailangan kong bumalik sa paaralan. CJ, sasama na lang ako sa'yo pabalik sa paaralan. Hawakan mo itong card. Ginoong Ye, ano ito? Mukhang hindi ka masyadong komportable sa paglalakbay. Bumili ka na ng sasakyan. Ginoong Ye, hindi ba ito masyadong hindi maganda? Ano namang masama rito? Naihatid mo na sa akin ang tunay na likha ni Tang Yin. Bakit hindi kita bibigyan ng sasakyan? Saka, pagkatapos nito may kailangan akong sabihin sa'yo. Makakapasok ka rin ng mas mabilis. Sige na nga.
Mahal, kita-kits bukas. Bakit parang? Ako ay parang inaalagaan. Hindi pa tapos. Anak, ikaw, saan ka ba talaga pumunta? Bakit ngayon ka lang bumalik? Huwag na lang. Di namin alam kung anong kinain mo. Halos hindi na makabalik. Sa wakas, para sa iyo na nilikha, isang pagkakataon na makasama ang squad leader. Nang mag-isa. Ay, tama nga. Hindi ka ba marunong sa sasakyan? Sandali lang. Samahan mo akong tingnan ang sasakyan. Hindi ako nagkakamali, di ba? Kahapon, hindi ka ba kakadating lang sa akin ng isang set? Ang mata mo ba ay palaging nakikita ang kabubuhan? Ngayon naman, gusto mong pumunta sa pagbili ng sasakyan. Magpakatotoo ka na. Anak, hindi ka ba nagplano na mang-hold up ng bangko? Tingnan mo ako, ganito ang itsura ko. Parang may kakayahan bang magnakaw ng bangko? Saan ka kumuha ng pera para bumili ng sasakyan? Huwag mo nang alalahanin yan. Sasama ka ba o hindi? Sasama. Siyempre sasama ako. Bilisan mo, bilisan mo. Tara na. Kuya Yuan, tingnan mo ang sasakyang ito. Napaka-powerful ng makina. Ang tunog, talagang nakakabighani. At ito pang sasakyan. Grabe. Ang mga linya ay napaka-maayos. Ganoon nga, medyo masyadong magastos. Tungkol sa'yo, ha? Mas mabuting bumili ka ng Mazda. Ikaw. Oy. Hindi ba't si Lin Yuan yan? Isang dukha ka. Bakit ka dito tumatakbo? Hindi ka ba nakarinig na nandito si Zuxia? Sadyang pumunta dito. Para magpanggap na nagkita ng hindi sinasadya. Lin Yuan, sasabihin ko sa'yo ng totoo, na ikaw na mahirap tulad mo. Hindi siya karapat-dapat, na makasama ako. Pasensya na, ikaw ba ay isang empleyado dito? Kung hindi, wag sanang hadlangan ang pagbili ko ng sasakyan. Anong sinabi mo? Gusto mong bumili ng sasakyan? Hindi pa naghihintay, hindi pa naghihintay. Anong kalagayan mo? Hindi ko pa ba alam? Hindi ka pa nga makabili ng gulong. Gusto mo pang bumili ng sasakyan? Nga, kagabi ay kaarawan ni Zuxia. Si Xu Xiao ay nagbigay pa nga ng isang mamahaling kwintas na nagkakahalaga ng ilang libong yuan. Hindi tulad sa'yo. Isa lang ang binigay mo kay Zuxia. Isang cake na ilang pence lang ang halaga. Ako lang ang nagkamali. Kung alam ko lang na, meron palang ganitong tao na walang puso at walang utang na loob. Hindi pa nga marunong bumili ng cake. Si Lin Yuan sigurado. Nakita ko at si Xu Xiao magkasama. Nais niyang pumunta dito at magpanggap na mayaman. Para lang mapahiya ako. Para lang mapagsisihan ko. Ganyan lang kasimple ang mga laro niya. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya. Gaano katagal mo kayang magpanggap? Servidora, lumapit ka dito. Magandang araw. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Lin Yuan, hindi ka ba bibili ng sasakyan? Servidora, dalhin mo si Ginoong Lin. Para tingnan ang pinakamahal na sasakyan sa tindahan ninyo. Lin Yuan, sana hindi ka naman hindi makabili sa oras na iyon. O hindi makabayad. Ikaw. Bakit? Gusto mo pang manakit? Ito ay sinabi mismo ni Lin Yuan, na gusto niyang bumili ng sasakyan. Kung hindi siya makakabili, huwag na siyang magpanggap na mayaman. Bumalik ka na lang sa pagbisikleta. Sa inyong shared bike. Ginoo. Ito, walang anuman. Dalhin mo ako para makita ang pinakamahal na sasakyan sa tindahan nyo. Pinakamahal na sasakyan. Hide. Muday. Kuya Yuan. Ito ang pinakamahal na sasakyan dito. Kahit papaano, aabot ito ng ilang milyon. Kaya mo bang ilabas ang ganitong kalaking pera? Kung hindi, mas mabuting huwag na lang. Lin Yuan. Alam pa nga ng iyong kasama sa kwarto, na mahirap ka. At gusto mong magpanggap na mayaman dito. Sa susunod na buhay na lang. Waiter, sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Kahit nadalhin mo siya para tingnan ang sasakyan, hindi naman siya makakapaglabas ng ganitong kalaking pera. Sino ang nagsabing hindi ko kayang ilabas? Ito ang Violet Black Gold Card. Violet Black Gold Card. Hindi lang ito para sa mga mayayamang may halaga na bilyon. Na kayamanan, di ba? Paano mangyayari yon? Violet Black Gold Card. Kahit si Xu Xiao, hindi ito maipakita. Si Lin Yuan, isang mahirap. Paano siya magkakaroon nito? Itong Black Gold Card na ibinigay ni EZQ. Kaya pala ang galing-galing mo. Ngayon, maaari mo ba akong dalhin para makita ang pinakamahal na sasakyan? Siyempre. Sandali lang. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Itong Violet Black Gold Card. Siguradong nakuha mo yan mula sa kung saan. Hindi talaga maaalis yan. Walang anuman. Walang anuman. Ginoo. Ayos lang. Dalhin mo lang ako para makita ang pinakamahal na sasakyan sa tindahan nyo. Kung hindi maskan itong card, nandito pa rin ako. Pagdating ng panahon, ako ang bahala sa inyo. Dito po kayo. CJ. Ay naku, grabe. Kuya Yuan, ang ganda ng sasakyan na ito. Kahit ano pa man, siguro 3 milyong yuan. Ginoo.
Itong sasakyan. Presyo sa lupa. 2,700,000. Magkano? 27 milyon. Kuya, pakibunyagan mo nga ako ng totoo. Itong card. Talaga bang pwedeng gamitin? Kung hindi pwedeng gamitin, umalis na tayo ngayon. Sayang ang muka. Pahiya na lang. Huwag mag-alala. Ginoong Lin. Ang sasakyan na ito ay pinakabago ngayong taon. Ayos na. Hindi ko kailangan malaman ang mga ito. Kailangan mo lang akong sabihin kung ang sasakyan na ito ay ang pinakamahal sa tindahan ninyo. Ay tiyak na sasakyang ito. Ito ang kayamanan ng aming tindahan na nagkakahalaga ng 27 milyon. 5 piraso lang sa buong bansa. Ang sasakyang ito. Mag-swipe ka na. Sandali lang, Ginoong Lin. Aayusin ko na ang card mo para pirmahan ang kontrata. Sandali lang. Gubat. Hindi pa naghihintay. Palay naghihintay. Hindi pa naghihintay. Palay naghihintay. Itong sasakyan. Kailangan ko na. Hindi ko akalain na ang batang babae sa leather jacket ay katulad ni EZQ na may triple na gantimpala. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Lahat ng bagay ay may tamang oras. Ako ang unang bumili ng sasakyan na ito. Wala akong masyadong dito. Unahin mo na. Ganyan. Magbibigay pa ako sa'yo ng 1,000,000. Ipasa mo itong sasakyan. Sa akin. 1,000,000. Magandang babae. Hindi mo na kailangang bigyan siya ng pera. Isa lang siyang mahirap. Kahit ilang daang libong piso. Hindi niya kayang ilabas. Paano niya magagawang ilabas ang 2,000,000? Para bumili ng sasakyan. Tama ka, maganda. Isa lang siyang nakakuha ng black gold card. Gusto niyang magpanggap na mayaman. At humingi sa kaibigan kong babae na makipagbalikan sa kanya. Totoo ba talaga ito? Siyempre, tutu. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo na lang siyang mag-swipe ng card. Akala ko may iba na kumukuha ng sasakyan ko. Hindi ko inasahan na isang mahirap na estudyante pala. Ginoong Lin. Ito. Dahil sinabi na nila yan. Mag-swipe ka na lang. CJ. Matagumpay ang pag-swipe. Nakatanggap na ng 27 milyon. Moody. Wala pang. Ngayon. Akin na ba ang sasakyang ito? Ginoong Lin. Narito ang susi ng inyong sasakyan. Dali kong kunin ang kontrata. Hindi mo ba sinabi na wala siyang pera? Anong nangyayari? Hindi dapat ganito. Si Lin Yuan ay isang mahirap na estudyante. Noong birthday ko, hindi pa siya makabili ng kahit anong karapat-dapat na regalo. Pati isang cake na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Tulad ng mga mahihirap na katulad niya, hindi kayang bumili ng ganitong mahal na sasakyan. Dahil sa mga tao tulad mo, na nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso na cake. Ikaw, nasira mo ang magandang pagkakataon ko. Lin Yuan, hintayin mo ako. Tara na. Yes, bata. Ganito. Dagdagan ko pa ng 5,000,000. Ibigay mo ang sasakyan na ito. Ibenta mo sa akin. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Akala mo ba kulang ako sa 5,000,000? Paano mo naman maibibenta ang sasakyang ito sa akin? Kailangan mo ng iyong sinseridad. Ganito. Basta't gusto mo, ibenta mo sa akin ang sasakyang ito. Maaari kong walang kondisyon. Sundin ang iyong kahilingan. Lilit. Hindi pa. Anong kahilingan? Ayos lang. Sasabihin ko na muna. Ibebenta ang sariling mga hinihingi. Hindi ako papayag. Huwag mag-alala. Hindi ako ganoong kahiyahiya. Sa ganitong paraan, sang-ayon ka na. Hindi ko naman sinabi na ibebenta ko sa'yo ang sasakyan. Isa. Pero, maaaring, hiramin mo ang sasakyan. Sa loob ng ilang panahon, ayos lang din iyon. Naku, interesado ako. Tulad ng taong katulad mo. Hindi ka naman kapos sa pera, di ba? Bakit kailangan mo pang bilhin ang sasakyang ito? Kasi gusto kong sumali sa karera. Ito lang ang sasakyan na may lahat ng kakayahan. Makakamit nito ang aking mga pangangailangan. Karera ng sasakyan. Magaling ka ba sa karera? Ay, huwag mong sirain ang bagong bili kong sasakyan. Huwag kang mag-alala. Magaling ang aking kakayahan sa pagmamaneho. Nakilala sa buong bansa. Ang sasakyan mo, hindi ka masasaktan. Hindi pwedeng puro salita lang. Kaya ano nang gagawin mo para maniwala ako? Napakadali lang. Basta't isama mo ako sa isang lakad. Hayaan mo akong makita ang iyong kakayahan. Walang problema. Pwede rin. Ibigay mo sa akin ang susi ng iyong sasakyan. Hindi ko naman sinabi na gusto kong i-drive ang sasakyan ko. Hindi ko i-drive ang iyong sasakyan. Paano ko naman ito mapapatunayan? Hindi ka rin ba may sasakyan? Ako ay motor lang. Anong problema sa motor? Kung ayaw mo naman, sige na lang. Fancy, bumalik ka sa paaralan. Tara. CJ. Sasamahan kita. Talon ka na.
Hawakan mo ng mabuti. Kapag nahulog ka, hindi ako ang mananagot. Sinabi kong hawakan mo ng mahigpit. Hindi ko sinabing ganyan kahigpit ah. Nahihirapan akong lumikha ng oportunidad na makipag-ugnayan. Kung hindi ka maghihigpit ng husto, di na ba magiging sayang ang lahat? E di sinasabi mo, na kapag nahulog, hindi ka responsable. Kaya kailangan kong maghigpit ng husto. Ikaw? Ako nga iyon. Ay naku, kalimutan mo na. Sasabihin ko sa'yo, kung sakaling may gawin kang kalokohan, hindi ako magiging mabait. Huwag kang mag-alala, ganito ako. Yuanzi, hindi pa ako nakasakay. Umalis ka na. Ano ang gagawin ko? Pumunta ako. Kahoy. Dumating na. Maaari na bang bitawan? Ang bilis naman ng pagdating. Kung hindi, ano? Nakita mo na ang husay ko sa pagmamaneho. Ay napanood mo na. Anong pa ang gusto mong malaman? Yung, kagagaling lang. Ako'y nakatutok lang. Sa amoy ng perfume. Kaya hindi ko na naramdaman ang husay sa pagmamaneho. Baka, dalhin mo ako ulit. Dalhin mo ako ulit. Maglibot tayo. Ulitin mo nga. Mali, mali. Hindi ba pwede kong hiramin ang sasakyan? Ayos na yan. Echu. Malapit na ang laban. May oras ka pang makipaglandian sa boyfriend mo. Nagmamadali ka na. 6 Yao Chen 66,666. Huwag kang magbula. Hindi ito ang boyfriend ko. Pinahiram ko lang ang sasakyan niya. Dumating lang para sa kompetisyon. Talaga. Akala ko, Ate Shu, naisip mo na ito. At handa ka nang makipag-date. Echu. Kailangan mo lang akong hanapin gamit ang sasakyan. Kailangan mo bang maghanap ng iba? Wala pang sagot. Wala pang sagot. Maganda talaga ang sasakyan mo. Ngunit kung sasali ka sa kompetisyong ito, mukhang hindi ka mananalo. Echu. Na-upgrade ko na ang sasakyan. Lahat ng aspeto ng pagganap ay nagkaroon ng malaking pagtaas. Tinitiyak na makakakuha ka ng kampyonato sa laban na ito. Subukan mo na. Subukan mo at malalaman mo. Kumusta, Shuji? Ito ang aking na-modify na anak ng multo. Gumamit ng kumpletong set ng mga top-tier na kagamitan sa karera. Mabilis na umabot ng 100 kilometro sa loob ng 4 na segundo. Sapat na para sa racetrack na ito. Sobrang sapat. Matapos ang pagbabago sa sasakyan na ito, mukhang kailangan itong maging mas kapansin-pansin. O hindi, kinuha ko rin ang sasakyan, para ay modify ng kaunti. I modify ang sports car. Anak ng multo, gawa noong 2002, nagkakahalaga ng 3 milyon. Babala, na-detect ang sistema ng preno. May malubhang depekto. Sa pinakamataas na lakas na paggamit, nasa 78%. May posibilidad na pumalya. Hinihintay. Bigyan mo ako ng susi ng maliit na kotse. Subukan natin ang performance ng sasakyan. Sandali. Ano nang nangyari? Mayroon bang problema? Kung sasabihin ko ng direkta na may problema ang sasakyan, tiyak na hindi sila maniniwala. Kailangan kong mag-isip ng paraan para malaman nila na may problema sa preno. Yung, pagkatapos nyo modify ang sasakyan, hindi nyo ba muna sinasuri? Suriin. Parang tinuturuan mo ako kung paano gawin. Yung sasakyan kong ni-modify. Hindi man umabot ng 800 pero umabot na ng 1,000. Kahit na may problema pa ang sasakyan na ito. Matagal ko nang naayos. Hindi ka na kailangang mag-alala. Nabahala ka lang. Si Xiao Hu ay isang profesional. Isang engineer sa tuning ng sasakyan. Yung mga natunyang sasakyan, walang magiging problema dito. Kailangan na talagang sumali sa kompetisyon. Mag-check muna. Walang masama dito, di ba? Sige na. Echu. Walang kailangan check. Itong batang ito, nag-aalala lang. May problema ba ang na-modify kong sasakyan? CJ. Ako mismo ang magmamaneho sa pista. Para subukan siya ng isang ikot. Malalaman mo agad kung may problema man. Hihintayin. Hindi pa rin naghihintay. Tingnan mo. Tingnan mo. Ay. Sinasabi ko na sa'yo ng maaga. Mas maganda kung i-check mo itong sasakyan. Na na-modify ko. Hindi mo na kailangang magpayo pa. Ikaw. Ang bilis ng sasakyan na ito. Kung sakaling may problema sa preno, walang masamang mangyayari, di ba? Walang daan sa kalsadang ito. Ang dulo ay isang buffer zone, nagawa sa buhangin at bato, at pader ng gulong. Sa pangkaraniwang sitwasyon, kahit na mawala ng preno, wala namang mangyayari, napanganib sa buhay. Ayos lang yan. Pero, tinatanong mo kung ang preno na iyon ay may problema ba? Hindi naman sigurado. Mukhang, iniisip mo lang yun.
Xiao Hu, tama na. Halos tapos na ang pagpapakita ng performance. Huminto na tayo. Gusto ko rin magpreno. Pero ngayon, parang hindi na gumagana ang preno. Talagang hindi na gumagana ang preno. Paano mo nalaman ng maaga? Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Mas mabuti pa ang alagaan mo muna si Xiao Hu sa sasakyan. Xiao Hu, huwag magpanik. Bawasan ang gear at magpabagal. I'll drive ang sasakyan sa buffer zone sa harap. Tara. Hintayin. Hindi pa. Hindi pa. Sinasabi ko sa'yo, buti na lang hindi mabilis ang takbo ng sasakyan mo. Kung mas mabilis pa ang takbo, hindi na ito magiging ganito kadali. Naiintindihan ko na ako ang nagkamali sa'yo. Dapat sana ay sinuri ko ito. Kung ako ang nagmaneho kanina, tiyak na mas mabilis ang takbo ko kaysa kay Xiao Hu. Sa ganitong sitwasyon, kapag nagkaproblema ang preno, baka hindi natin kayang isipin ang mga magiging resulta. Lin Yuan, dahil kaya mong suriin na may problema ang preno ng sasakyan na ito, baka bukas sa laban, matulungan mo akong suriin ang sasakyan. Walang problema. Ngunit, kaysa sa suriin ang sasakyan, mas magaling ako. Suriin ang katawan. Masamang tao. Wala rin akong maling sinabi. Ang mga parasitiko sa isip ni Ginoong Ye, ako ang nagsuri nito. Pero, kung bukas, manalo ako ng kampiyon, saganang akin, pwede kitang bigyan ng gantimpala. Hindi pa handa, hindi pa tapos. Mukde, Wayday, Mukde. Pupunta ako. Yuanzi, alam mo pang bumalik. Kung hindi ako babalik, saan ako titira? Matutulog sa kalsada. Siyempre, pupunta tayo. Sa temang alak. Huwag kang magbula. Kilala ko lang siya. Sa unang araw pa lang. Alam mo pa nga na, unang araw pa lang tayo. Para makasama ang magandang babae sa biyahe. Iniwan mo akong mag-isa, kapatid. Kung gagawin mo pa ito, at makilala pa kita ng ilang araw. Tingin ko, bata, baka hindi mo na maabot ang pinto ng kwarto. Ikaw, nasa puso mo ako. Ganyan ang mga tao. Ay naku, akala ko pa naman. Nasa ilang araw, papalitan kita ng bagong computer. Ngayon, mukhang hindi na kailangan. Amang buhay. Nagkamali ako. Ikaw ang aking pinakamahusay na kapatid. Tungkol sa computer, tingnan mo kung kailan. CJ, hintayin mo akong magkaroon ng oras. Sasama kita bumili. May importante pa akong gagawin bukas. Matutulog na muna ako. Ay, tama ba, Ninong? Kanina, si Class President Suyue pumunta sa'yo. Inirerekomenda ko sa'yo na mag-ingat ka nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat ka pa rin. Huwag kang magdikit sa dalawang babae. Baka makita ka pa ng class monitor. Ikaw, sasabihin ko sa'yo, kung magpapakasaya ka pa ng mga relasyon, wala nang patutunguhan ang computer mo. Pero, si Yue, anong kailangan mo sa akin? Hindi pa naghihintay. Kuya Yuan, bakit kagising ng ganito kaaga? May importante kang gagawin. May klase ako ngayon. Tandaan mong magpaalam ka sa akin. Ang bilis naman nito. Hindi naman siguro talaga kayo nagkakaugnayan ng babaeng motorista na yun. Nakapaglapit na kayo siguro. Sa wakas, nandito na kayo. Huwag kang mag-alala. Pinayagan na namin si Xiao Hu at ang iba pa. Nasuriin na nila ito. Sa pagkakataong ito, pati bagong sasakyan, ay ipinahiram ko na sa'yo. Kung hindi ka mananalo ng kampyonato, ibig sabihin hindi maganda ang iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na. Mananalo ako ng kampyonato. Kaya mo yan. Sabi ko na ang kampyon na ito. Kukunin ko talaga. Wala akong maling sinabi, di ba? Hehe, yun nga. Dahil nakuha mo na ang kampyonato. Kaya ang ipinangako mong gantimpala, dapat na bang ibigay? Hindi pa. Dito ang daming tao. Tungkol sa gantimpala, paano na? Ano? Gusto mo bang mandaya? Yun. Kailan ako mandaya? Sinasabi ni Shuyao na totoo siya. Di ba't ito ay gantimpala lang naman? Tara na. Sister Shu, hindi pa tayo nagdiriwang ng panalo mo. Saan ka pupunta?
Ingat ka. Ako at itong batang ito. May kailangan lang akong lakarin palabas. Hindi na kayo kailangang maghintay pa sa amin. Xiao Hu. Sa tingin ko, wala nang pagkakataon kayo ni Shujai. Sigurado akong wala nang pag-asa. Pagdating nyo, ganito lang. Hindi ba't sinabi, nabibigyan mo ako ng gantimpala? Kaya nga dinala kita dito, di ba? Nagsasakay ako ng kotse dati. Kapag nananalo ng premyo, gusto kong pumunta dito para mamili. Kapag maswerte, makakakuha ako ng ilang milyon. Yung sinasabi mong gantimpala, ay ang dalhin ako dito, para maglibot sa kalye ng mga antigong bagay. Naghihintay. Ano pa? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin? Wala naman. Hindi ko akalain na may darating. Magbibigay ng ganitong espesyal na regalo. Pero ano? Maaari akong magbigay sa iyo ng espesyal na gantimpala. Kung ikaw ay swerte. Anong ibig mong sabihin dito? Napakadali lang. Kung makakatulong ka sa akin na makuha ang isang bagay ngayong araw, mahahalagang kayamanan, maaari kong isaalang-alang na makipag-date sa iyo. Sigurado ka? Siyempre. Buti na lang at may sistema ako. Kung gusto kong makahanap ng mahalagang kayamanan, madali lang iyon para sa akin. Sige, pag-usapan muna natin. Kung mananalo ako sa date natin, susunod ka sa lahat ng plano ko. Walang problema. Hindi ako naniniwala. Sa swerte mo. Ang ganda naman. Bumaba sa sasakyan. Ang daming bagay. Mukhang isa-isa lang ito. Dahan-dahan pipiliin. May mga kayamanan ba roon? Wala pang sagot. Wala pang sagot. Wala pang sagot. Ako ang unang nakakita sa kayamanan na ito. Naghahanda ka bang magnakaw? Ano ngayon kung nakita mo? Hindi ka naman nagbayad. Hindi ba't pag-aari pa rin ito? Nang may-ari. May-ari, magdadagdag ako ng 500 piso. Ibalik mo na itong alahas sa akin. Anong nangyari sa dagdag na pera? Sa lahat ng bagay, laging may. Unang dating, susunod na susunod. Kuya, sa negosyo, mahalaga ang larong bayad at produkto. Kung talagang wala kang pera, sports hindi ko maibenta ito kundi sports sa kuya na ito. Sino ang pwedeng pautangin ako ng kaunti? Babayaran kita agad pagkatapos kong makuha ang pera. Sino ang pwedeng pautangin ako ng kaunti? Miss, kulang ang dala kong pera. Maaari mo bang tulungan ako? Bumili ka muna ng kayamanan na ito pabalik. Hintayin mo, uwi ako para kumuha ng pera. Dagdagan ko pa ang pera at ibabalik ko. Ayos ba? Ito. Makabagong sining na palayok. Gawa noong 2009. Puno ito ng maraming pilak na barya. Ang pilak na barya ay magandang bagay. Akala ko sira na itong basurang to. Pero ang dami palang laman na mahalaga. Parang ganito ang tingin ko sa lalagyan na to. Hindi naman siguro mahal. Bakit mo pa kailangang bilhin? Anak, anong alam mo? Sports, ito ay ilang daang taon na ang nakalipas. Kung hindi ito mahalaga, bakit sila magsisikap pang bumili? May katwiran ka. Sige, dahil sinabi mo na. Tutulungan ka namin. Ito. Ang bagay na ito, kung ito ay peke, paano kung siya ay isang manluloko? Ay naku, tingnan mo itong ate. Mapagmalasakit at mabait ang mukha. Paano magiging manluloko siya? Magtiwala kayo sa amin. Biliin mo na ito. Babalik agad ako sa bahay. Kunin niyo ang pera. Dahil sinabi na ng ate, na ganyan. Kaya itong bagay na ito, tutulungan namin kayong bilhin. Boss, kukunin namin ang lata na ito. CJ. Kahoy, hindi pa naghihintay. Hindi pa naghihintay. Batang lalaki. Dito, hawakan mo muna itong lutuan. Babalik ako agad sa bahay para kunin ang pera mo. Batang lalaki. Sa tingin ko, mas mabuting makipag-ugnayan ka na agad sa mga tagapagpatupad ng batas. Itong matandang babae, kapag nakita mo, hindi na siya babalik. Ngayon ang mga kabataan. Talagang tanga at maraming pera. Kahit yung luma at obvious na panluloko, di nila mapapansin. Boss, kung isang saglit lang, hindi na babalik itong ate na ito. Anong gagawin natin dito? Hindi ko kasalanan ito. Binili niyo na ang mga bagay na ito. Bayad at kuha na tayo. Wala kaming refund o palitan dito. Ibig mong sabihin, na itong bagay ay ngayon. Sa atin na yan. Siyempre, ibig sabihin yan. Yung ate na yun mamaya, kung babalik siya na may pera, pwede rin kaming pumili, na hindi namin ibebenta sa'yo. Hindi ka talaga mag-iisip na, bumili ka ng peking produkto. Baka binili pa nila ng mahal. Ang tanga niya. Hanggang ngayon akala niya, babalik pa yung tao. Lin Yuan, first time mong bumili ng antigong bagay.
hindi mo alam kung gaano kalalim ang usapan. Sa pagkakataong ito, bili na lang natin ng leksyon ang pera. Medyo mahal itong bagay na ito. Paano magiging pagbili ng leksyon ang pera? Batang lalaki. Yung matandang babae kanina. Kitang-kita na siya ang may-ari. Yung nag-imbita ng tao na nagpapanggap. Hindi mo ba akalain na nakakuha ka ng magandang deal? Talaga bang may ganitong swerte? Darating din ang panahon mo. Akala mo ba, may mga bagay na bumabagsak mula sa langit? Itong palayok ay halatang peking luma. Ikaw lang ang ganitong baguhan. Ang madaling manloko. Alam ko naman na itong garapon ay peke. Matigas pa ang ulo nitong batang ito. Dapat mong malaman na peke ito. Bibili ka pa rin ito kahit alam mong peke. Kahit peke ang garapon na ito. Pero yung nasa loob ay totoong kayamanan. Sa loob ng luwad na garapon. Yung nasa loob nitong garapon ay puro salaping pilak. Diyos ko po. Ang dami pong salaping pilak. Kung susumahin na lang, ngayon ang presyo sa merkado ay kailangan ay mayroon ng ilang milyon. Lin Yuan, hindi mo naman alam na may mga ganitong pilak na barya. Kaya mo ako pinabili ng bagay na ito, di ba? Kung hindi, ano? Akala mo ba'y papayagan kitang gumastos para bumili ng walang silbi at sirang palayo? Sige na, bilisan mo at itago mo na ang mga pilak. Huwag. Tigilan mo. Hindi ko na ibebenta ang palayok na ito. Nasa loob ang mga pilak. Walang sinuman sa inyo ang makakaalis nito. Anong ginagawa mo? Hindi ko na ibebenta ang bagay na ito. Gusto mo bang agawin ito? Boss, ikaw ang nagsabi kanina. Kailangan ay malinaw ang pera at kalakal. Walang balik o palitan. Ngayon gusto mo na namang ibalik ang mga bagay. Paano? May ganitong magandang pagkakataon ba? Ayoko na. Akin ang mga ito. Hindi ninyo maaaring kunin kahit sino. Natanggap ang ulat mula sa mga mamamayan. May mga nandaraya dito. Hulihin ang mga mandaraya na ito. Lahat sila. Hindi ka pa ba gustong magnakaw? May kakayahan ka ba? Subukan mong magnakaw ng isa. Ay naku, ikaw. Magandang babae. Mali ang nahuli mo. Hindi ako kasama nila. Nagmamalaki ka pa. Naging ahente ka. Niloko mo sila para bumili ng peking produkto. At sinasabi mong hindi kayo kasama. Hindi kita niloko. Hindi ako isang manloloko. Kilala namin ang isa't isa. Magkaibigan kami. Hindi ka naniniwala. Tanungin mo siya. Tama. Peke ang lutuing ito. Pero napansin namin, totoo ang mga pilak na barya sa loob. Kaya't binili ko ang palayok na ito. Hindi pa. Sinasabi mo nga. May alam ka sa pagsusuri ng mga antigong bagay. May kaalaman ka pa. Siyempre naman. Hindi ako nagmamalaki ah. Yung pagsusuri ng antigong bagay, hindi ko pa nasusubukan. Pasensya na talaga. Kakakapture ko lang ng maling tao. Ayos lang, gwapita. Kung gusto mong hulihin, maghanap ka na lang ng lugar. Gagawin ko ang lahat para mahuli ka. Wala ka namang mga espesyal na hilig, di ba? Anong sinasabi mo? Anong espesyal na hilig? Gusto ko lang sanang maranasan ang pakiramdam ng mahuli. Para lagi kong maaalala ang sarili ko. Huwag magkamali. Ginoong Lin, mayroon kaming isang kaso. Kailangan namin ng eksperto sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Gusto kitang hilingan ng tulong. Ayos lang ba sa'yo? Walang problema. Pero, mayroon akong isang kahilingan. Basta si Ginoong Lin, ang kahilingan mo ay hindi labag sa batas. Maari kong pagbigyan ka. Pahiram ng iyong posas. Bakit mo kailangan ng posas? Pahiram mo lang at malalaman mo. Hindi pa natatapos. Ginoong Lin, ano ang ginagawa mo? Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Tumutulong ako sa inyo sa pagpapatupad ng batas. Kung sakaling may gumanti sa akin, ano ang gagawin ko? Tingnan mo, ngayon ikinadena mo ako. Kaya hindi na maiisip ng lahat na tumutulong ako sa inyo. Ganun pala iyon. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Anong maingat na pag-iisip? Sa tingin ko, ikaw lang, na tinitingnan ang mga batang babae, na magaganda, sadyang sinasadya, binubusog ang distansya. Huwag kang magbulaan. Huwag mong sirain ang aking imahe. Ginoo Lin, ngayon ay maaari na tayong magpunta sa pagsusuri ng mga nakulimbat na antigong bagay, tama ba? Hindi pa rin pwede. Kailangan bang maghanda ng mga gamit para sa pagsusuri? Hindi naman talaga. Tingnan mo. Ngayon ako na mismo, ang isang kriminal. Paano mo ako mapapunta dito? Dapat akong dalhin mo roon. Ay naku. Ganun ba? Ganun nga.
Ganun nga. Ay naku, ay. Ay naku, ay naku. Mukhang itong batang ito ay isang maliit na submissive. Mukhang sa susunod, kailangan kong maghanda ng maliit na PC. Bless you. Hindi pa handa. Naghihintay. Hindi pa naghihintay. Hindi pa naghihintay. Pakiusap, Ginoong Lin. Tulungan niyo po kaming suriin ang mga luma nitong mga bagay kung tunay o peke. Sige po. Ang dami pala nito. Pasensya na talaga. Ang aming team ng pagpapatupad ng batas. Ang inanyayahang eksperto sa pagsusuri. Nakatigil sa highway. Kung hindi sana namin inanyayahan si Ginoong Lin para tumulong sa amin. Ay naku, ang dami namang mga antigong bagay. Sige, pwede akong magbigay ng pagsusuri. Pero kung ako lang mag-isa ang magsusuri, tiyak na medyo mahirap. Kung may makakatulong sa akin na magmasahe sa balikat, ayos lang. Ngayon, aalisin ko na ang posas. Para kay Ginoong Lin, magmasahe ako sa balikat. Wow! Kawani Zhao, yung pagmamasahe ng balikat, paano ka papayagang gawin ko ito? Lin, ano sa tingin mo? Anong nakikita mong ginagawa ko? Hindi kaya? Gusto mong ipagawa sa akin? Yung pagmamasahe ng balikat mo, anong nangyari? Pinautang ko sa'yo ang bagong kotse ko. Hindi mo man lang sinabi na nanalo ka sa laban. Kakatulong ko lang sa'yo. Nakatulong pa ako sa malaking problema. Wala kang kahit anong gantimpala. Sige na nga. Pindutin mo nga ang mga balikat ko. Naiwanan pa kitang magalit. Ay naku, ayos na, ayos na. Hindi ba't masakit lang ang balikat? Sige, masahehin kita. Mas okay na ito. Dahan-dahan lang. Dito ka. Susunod. Ipapakita ko lang sa inyo ng kaunti. Wala pang... Ito. Lahat ay totoo. Tungkol dito sa mga ito. Lahat ay gawa sa linya ng pabrika. Mga peking kopya. Itapon na lang ito bilang basura. Talagang maraming salamat sa iyo. Ginoong Lin. Talagang tinulungan mo ako. Ng malaking bagay. Maliit na bagay lang. Ah, nga pala. Officer Zhao. Baka gusto nating magdagdag ng contact info. Paumanhin. May aming patakaran. Sa oras ng trabaho, hindi pwedeng pumayag sa personal na hiling. Paano naman magiging personal na hiling ito? Tingnan mo, kung sakaling may problema sa mga antigong ito na aking sinuri, o kung sakaling kailanganin mo, ang tulong ko sa hinaharap, mayroon tayong mga paraan para makipag-ugnayan. Madali bang makahanap sa akin? Mukhang may katwiran ka. May isa pa akong bagay. Yung si Officer Zhao, ito, ay ang aking visiting card. Maliban sa pagtukoy ng antigong bagay. Kung sakaling mag-imbestiga ka sa hinaharap, at pagod ka na, pwede kang pumunta sa food spa at hanapin ako. Tatawagan kita. Bibigyan kita ng 20% diskwento. CJ, talagang nagtatrabaho ka sa food spa. Bakit hindi? Yung sinabi mo dati, tungkol sa check-up. Hindi ba totoo? Magpapasuri ka ba? Hindi. Kung hindi, ano sa tingin mo? Ang sinasabi kong magpasuri, ay para saan? Ako. Kung ganun, maari kitang tulungan. Pakisuri mo nga ang kalusugan ko. Mula, hindi pa handa. Sabi mo yun. Hello. Lin Yuan, kailan mo balak gawin ngayon? Pumunta ka rito para gamutin ako. Nasira. Halos nakalimutan ko na ito. Ay, yun nga. Pasensya na, Ginoong Ye. May mga bagay akong naantala. Pupunta na ako ngayon. Ay, may kaunti akong kagyat na kailangan gawin. Umalis na ako. Hindi mo ba sinabi? Nabibigyan mo ako ng check-up. Sa ibang araw na lang. Bata, maghihintay ka sa akin. Lu, bata, nandito ka na rin. Yung makapagpahintay kay Ginoong Ye. Ikaw pa ang nauna. Nandito na ako, di ba? Sige, ipakita mo na kay Ginoong Ye. Hintayin mo matapos. May sasabihin ako sa'yo. Akala ko kasi. Nakalimutan mo na ito. Paano naman mangyayari yon, Ginoong Ye? Napakahalagang bagay na ito.
Paano ko ito makakalimutan? Ginoong Ye, tiyak na nag-iisip ka ng labis. Talaga? Nga. Yung. Bakit hindi ko na lang muna ikaw gamutin? Sandali. Ako. Unang maghubad muna ako. Hindi pa tapos. Huwag mong maliitin. May meeting ako mamaya hapon. Pero nakalimutan kong dalhin. Yung panibagong damit. Ganun pala. Sige, lalabas na ako. Basta mamaya, maayos na yan. Ipakikita ko pa rin sa'yo. Bakit ka nahihiya ngayon? Ayos na. Huwag mo akong alalahanin. Magpatuloy ka sa paggamot. Babalik na ako sa opisina mamaya. Hindi mo na kailangang sunduin ako. Ano yung tunog na iyan? ZQ, ano nang ginagawa mo ngayon? Nagmamalasakit ako sa mga may sakit. Nagmamalasakit. Hindi mo ako niloloko, di ba? Ngayon, ibigay mo sa akin. Mag-video tayo muna. Zhaofi, ano ba ang ginagawa ko? Walang kinalaman sa'yo. Ginoong Ye, yung parasitiko sa ulo mo. Tinataya ko na bukas. Halos maayos na ito lahat. Xiao Yuan, salamat sa iyo. Boss Ye, napakabait mo naman. Ito ay dapat kong gawin. Ayos lang. Sa wakas, natagpuan din kita. Zhaofi, bakit ka nandito? May mukha ka pang magtanong sa akin. Yizikyu, sige, sabihin mo sa akin. Ano ang ginagawa mo kasama ng batang lalaki na ito? Sa ganitong lugar, na may ginagawang kahina-hinala. Zhaofi, ano ang ginagawa ko? Kailangan ko bang iulat ito sa iyo? Ikaw? CJ, matagal na kitang sinusundan. Araw-araw nag-aarteng mahiyain ka sa akin. At ano ang nangyari? Sa likod ng lahat kasama mo, ang ganitong tao. Linisin mo ang bibig mo. Nagliligtas lang ako kay Ginoong Ye. Nagliligtas? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Bakit kailangan pang hindi sa ospital? Kailangan dito sa ganitong lugar. Hanapin ang tulad mo, bata para magpagaling. Zhaofi, tumahimik ka na. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Paano? Nasira ako. Ang magandang relasyon nyo. Nagalit nang hindi mapigilan. Ikaw, huli kong ipaliwanag sa iyo. Muli. Hinahanap ako ni Gyangi. Ye para gamutin siya, dahil sa kanya, mga parasito sa utak niya, na nagdulot ng sakit. At ang dahilan kung bakit siya humingi ng tulong sa akin, ay dahil ako lamang, maaari itong gamutin. Naiintindihan mo ba? Bola. May mga parasito pa. Sa tingin ko, ikaw ay isang manloloko. Siya ba ay manloloko? Alam ko na sa aking puso. Hindi mo na kailangang makialam dito. Alam ang taglagas. Ginagawa ko ito, para sa ikabubuti mo. Niloloko ka lang niya. Alam mo ba? Kilala ko ang isang eksperto sa utak na si Professor Zhang. Kung hindi mo ako paniwalaan, tumawag na ako ngayon, para dalhin niya ang ulat ng pagsusuri. Sa oras na iyon, itong batang ito, ay nagsisinungaling sa iyo. Siyempre, malinaw na malinaw. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin. Hindi ka mag-aamin, di ba? Nandito na ang resulta ng pagsusuri. Nandito na lahat. Tingin ko, wala ka nang maisasagot. Lin Yuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsinungaling ka ba kay Yizong? Hindi ito biro. Kung talagang niloko mo si Ginoong Ye, kahit ang Diyos ay hindi ka matutulungan. Huwag kang mag-alala, Eitlu. Wala akong magiging problema. Mula sa ulat ng pagsusuri. Nasa isip ni Ginoong Ye, walang anuman talaga. Na parasitiko. Hindi pa. Hindi mo ba sinabi na may parasitiko sa isip ni ZQ? Di ba? Nandito na ang ulat ng pagsusuri. Na ito. Nakikita ko kung ano pa ang masasabi mo. Lin Yuan, hindi mo ba sinabi na hindi mo niloko si Ginoong Ye? Bakit sila hindi makapag-test? Bakit? Dahil talagang walang mga parasitiko. Ginoong Lu, kagaya ka ni ZQ. Pareho kayong naloko ng batang iyon. Isa lang siyang ganap na manloloko. Dapat sana ay plano kong bukas ay tutulungan ko si Ginoong Ye na tuluyang maalis ang abala ng mga parasitiko. Ngunit ngayon ay may mga nakakatawang tao na ayaw mawala ng mukha. Ipakikita ko sa inyo ang aking kaalaman. Ginoong Ye, pakiusap, umupo ka ng maayos. Nagpapanggap na espiritu. Hindi ako naniniwala. Sa pagsusuri ng kagamitan, walang lumalabas. Kaya mo pa bang gumawa ng anuman mula sa walang? Gusto kong makita. Sino ba talaga ang makikita natin mamaya?
Baliw na pala ka. Gumagawa lang ng eksena. Matagal na niyang ginagawa yan. Ano ba ang parasitiko? Ipapakita mo ba sa amin? Ano ba itsura ng parasitiko? Heto na. Hindi pa rin handa. Matagal na. Matagal na. Paano naman mangyayari yan? Kahit gamit ko pa ang mga instrumento, hindi ko pa rin ma-detect. Paano mo malalaman na may parasitiko sa katawan ni Ginoong Ye? Impossible iyon. Siyempre, ikaw yan. May ginawa kang kalokohan. Si Lin Yuan, may ginawa ba siyang kalokohan? Alam ko na sa sarili ko. Hindi ka dapat nandito para magbula. Ayu, salamat sa iyo. Walang anuman, Ginoong Ye. Mahina ang katawan mo ngayon. Mas mabuting umuwi na agad para magpahinga. Sige na rin. Pag nakapagpahinga na ako, babalikan kita para magpasalamat. ZQ, sasama na lang kita pa uwi. Wag na, salamat. Umalis na tayo. Ano? Eitlu, walang anuman. Bumalik na rin ako sa paaralan. Sandali lang, Lin Yuan. Nakalimutan mo ba? Ang isang bagay. Nakalimutan ko kung ano. Noong una, may hinihiling ako sa'yo. Ano ba yung sinasabi mong bagay? Yung kamakailan lang, mahigpit na ang utos ng pamilya ko. Kaya, gusto kitang hilingan na magpanggap na boyfriend ko. Sama ka sa bahay, makilala ang mga magulang ko. Hindi pa. Ako. Gagampanan kong ikaw. Kasintahan. Bakit? Ayaw mo. Tulungan mo ako dito. Hindi. Siyempre, hindi. Huwag mong sabihing nag-aartista na. Siya nga si Ate Lu. Talagang gusto mo akong gawing boyfriend. Handa akong gawing iyon. Sige na. Huwag kang magbingi-bingihan. CJ. Alis na tayo mamaya. Medyo malayo ang bahay ko. Baka. Bukas ng umaga. Makabalik na ako. Ang ibig mong sabihin. Gusto kong manirahan sa bahay mo ngayong gabi. Nan. Yung. Oh, tama nga. Wala pang bumabalik yung sasakyan ko. Hindi pa ako nag-leave sa paaralan. Baka gusto natin. Walang problema. Ako ang magmamaneho. Isusundo kita pabalik sa paaralan. Magpapahinga ka lang, okay. Yexet, hindi naman. Kuya Lu. Mag-isip ka pa ulit. Ito, pag-isipan mo pa. Mag-isip-isip muna. Lin Yuan. Bumalik ka pa rin pala. Ito, pupunta lang ako para humingi ng permiso. Humihingi ng permiso. Ah, tama. Yung klaseng leader. Mayroon pa akong kaunting bagay. Uuna na ako. Napaka-misteryoso. Gusto kong makita. Bakit ka nag-leave? Hintayin mo. Hindi pa hintayin. Tapos na ang klase mo. Sige, handa na tayo umalis. Ah, ganun pala. May crush na siya noon. Pasok ka. Bumalik si Kian. Nanay. Ito ang boyfriend ni Kian. Si Lin Yuan. Tama, tita. Nagmamadali akong dumating. Wala rin akong oras para maghanda ng regalo. Kaya't basta bumili na lang ako ng kaunti. Ano pang regalo ang dapat ihanda? Pasok ka na sa loob. Halika na. Si Yaolin. Anong trabaho mo? Magkano ang kita mo sa isang taon? Ngayon, hawak ko na ang sistema. Kumikita ako ng 10 milyon sa isang araw, hindi na ito mahirap. Pero kapag sinabi ko, siguradong hindi sila maniniwala. Mas mabuting maging maingat, para hindi masira ni Ate Lu. Tita, kakaumpisa ko lang magtrabaho. Ngayon, ang kita ko sa isang taon. Mga ilang milyon siguro. Ano ba? Ano? Milyon. Hindi pa tapos. Si Yaolin, yung bahay at sasakyan mo. Tapos na. Ito si Atlu. Hindi rin siya nakipag-ugnayan sa akin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nakatira pa ako ngayon sa dormitoryo ng paaralan. Ito kasi. Mama,
Parang nag-interrogate ka ng preso. Una siyang dumating. Ang dami mong tanong. Sige na, hindi na ako magtatanong. Pupunta ako sa tatay mo. Kumusta na ang nilutong pagkain? Old Lou. Ano sa tingin mo sa boyfriend ni Kian? Okay ba siya? Bahala na. Basta gusto ng anak nating babae. Ayos lang. Paano mo naman masasabing ganyan? Sa tingin ko, maganda ang batang iyon. Ang gwapo niya. Bata pa, pero kumikita ng milyon. Tayo'y mababaw. Sa wakas, nakahanap ng tamang tao. Ito ba ay totoo o hindi? Hindi ko pa alam. Laolu. Anong ibig mong sabihin? Alam ko ang ugali ng anak natin. Pinakaalam ko. Kung makahanap siya ng ang ganyang kabuting boyfriend. Naging masaya sandali. Hanggang ngayon, bakit ngayon lang niya ipinakita sa atin? Ang ibig mong sabihin, na hindi totoo. Sa palagay ko, malaki ang posibilidad, si Kian Kian ang nagdala ng tao, para mag-arte para sa atin. Hindi ito totoo, di ba? Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo lang, at makikita mo kung paano ko sila mahuhuli. Walang hintay, walang kahoy na hintay, hindi pa, puno na, buhayin na. Si Yaolin. Kumain ka ng marami, para bang nasa bahay ka lang. Si Yaolin Kian Kian. Bumalik kayo sa pagmamaneho, pagod na rin tayo lahat. Kumain na kayo agad, matulog na ng maaga. Sige, Dad. Kian Kian, yung kwarto mo. Naayos ko na lahat para sa'yo. Ngayon gabi, ikaw na lang makipatira kay Kobayashi. Diyan sa bahay na yun. Ito. Mas gusto ko matulog sa sopa na lang. Pero ikaw, ay ang boyfriend ni Kian Kian. Paano ka papayagan? Matutulog sa sofa. Tay, naalala ko, mayroon tayong isang maliit na silid. Kung talagang wala ng ibang paraan, pwede namang matulog si Linyuan sa silid na iyon. Yung maliit na silid na iyon, ay naokipin na namin. Puno ng kalat. Walang anuman. Mamaya ay ayusin ko ito. Ayos na iyon. Ano ang aayusin? Sobrang abala. Hindi ba kayo magkasintahan? Ano bang masama sa pagtira ng magkasama? Tama. Talaga bang hindi kayo magkasintahan? Impossible. Kung hindi siya ang boyfriend ko, paano ko naman maaring dalhin siya sa bahay natin? E di ayos na yun. Dahil magkasintahan naman sila. Anong ikakatakot ng magsama? Sige na nga. Kumain ka ng mabuti ah. Kahoy, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kuya Lu, ano na ang gagawin natin ngayon? Anong magagawa pa natin? Kailangan na lang nating mag-share ng isang kwarto. Baka, ako na lang ang matutulog sa sahig. Hindi pwede yan. Ang mga magulang ko ay nagsususpetsa na sa relasyon namin. Kailangan mong matulog sa sahig ngayon. Kung mapapansin nila, lalabas ang lahat ng sikreto. Anong gagawin natin? Pwede bang suriin muna natin ang impormasyon para hindi tayo magkamali sa pagsasalita? May katwiran. Pero Atlu, parang tayo. Matagal nang hindi nagkaroon ng malalim na usapan. Natutulog na ba kayo? Nanay, malapit na akong matulog. Una, sasabihin ko, okay lang na matulog na magkasama. Pero, huwag kang manakit o manakot. Ate Lu, magtiwala ka sa akin. Sisiguraduhin ko. Huwag manakit, huwag manakot. Pero kung ikaw ang unang manakit, di na ako ang may kasalanan. Pero sa totoo lang, ang liit naman nitong kama. Hindi pa nagagamit. Ito ang kama na natutulugan ko noong bata pa ako. Pagkatapos noon, nung pumasok na ako sa kolehiyo, hindi na ako nagpalit ng kama. Hay, walang problema. Sige, magsiksika na lang tayo. Tama, gusto kong matulog sa loob, para hindi ka na maingay sa pagtulog mo. Baka itulak mo ako pababa. CJ. Lin Yuan, natutulog ka na ba? May isang magandang babae na nakahiga sa tabi. Sa tingin mo, makakatulog pa kaya ako? Hindi Anong nangyari? Walang anuman. Walang problema. Medyo gusto kong pumunta sa banyo. Bakit? Mahirap. Gusto mo bang samahan kita? Hindi naman. Nagtatanong lang ako. Ay naku, akala ko tanong lang ito. Akala ko, Ate Lu, plano mong gumawa ng masama. Habang natutulog ako. Ate, ano bang masamang balak ko?
Wala pang sagot. Sinasabi ko na ang anak natin. Hindi ka nanloloko, di ba? Kung nag-arte lang, ganito kalalim ang damdamin. Hindi talaga nanloloko. Ito, pakinggan mo yung ingay na ito. Kaya ba ng anak natin? Mayroon bang hindi niya kakayanin? Gusto ko sanang maaga pa. Makapiling ang apo ko. Sige na. Magmadali na tayo. Alam nila na nakikinig tayo. Hindi na maganda yun. Yung damit at pantalon mo, ipapadala ko na sa labahan. Magsuot ka na nitong damit na ito. Kuya Lu, o kaya, lumabas ka muna. Ngayon lang niya nalaman na nahihiya siya. Kahapon. Hindi ba't proud na proud ka noon? Nahihiya. Natatakot lang ako na mahihiya ka. Mumu, mumumu. Pag-akyat ng antas ng pagkagusto sa target na tao. Pag-upgrade ng sistema. Binabati kita, may-ari, nakuha mo ang kasanayan. Ayusin. Maaaring ayusin. Yung mga bagay na nakikita ko. Yung kakayahan na ito. Sobrang galing naman. Kung gagamitin ko yung kakayahang ito. Para ayusin yung mga sirang antigong gamit. Di ba't panalo na panalo ako? Shallow. Kobayashi. Oras na para kumain ng almusal. Nandito na si Mama. Kobayashi. Tingnan mo, ikaw at si Kian. Ang matibay ng relasyon ninyo. Kailan nyo balak magpakasal? Tungkol dyan. Matagal na naming planado ito. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. CJ. Ayos lang. Kung may plano naman, okay na. Haha. Lin Yuan. Hindi mo ba sinabi sa akin? Gusto kitang dalhin. Sa labas maglibot. Sige, tara na. Meron ng ganito. May tatawagan lang ako. Hello, nasaan ka na ngayon? May kailangan ka ba? Nang umalis ka kahapon, nag-leave ka. Sinundan ako ng class monitor para hanapin ka. At pagkatapos ay hindi na siya bumalik. Kasama mo ba ang class monitor? Suyue, lumabas ka at hanapin ako. Sa ganito ang sinasabi, hindi mo ba nakita si squad leader? Saan kaya siya pumunta? Hindi kaya? Nawawala na ba siya? Hindi pa naghintay. May nangyari ba? May kaibigan ako. Nawawala na. Baka, papalakasin ko ang paghahanap. Masyadong mabagal ang ganitong paghahanap. Kung hindi talaga kaya, hanapin mo si Ginoong Ye para tulungan ka. Ginoong Ye. Tutulungan ba niya ako? Sa tingin ko, si Ginoong Ye. Hindi ka basta-basta lang. Kung magsasalita ka, tiyak na tutulong siya. Mas mabuti na lang siguro. Huwag na lang. Sa ganitong bagay. Huwag na lang siyang istorbohin. Paano mo balak hanapin? Tama nga. Maaari kong hingin ang tulong ni Officer Zhao. Nagtatrabaho siya sa enforcement team. Hello, Officer Zhao. May kailangan akong ipaalam. Gusto kong humingi ng tulong mo. Nawawala ang isa sa mga kaibigan ko. Gusto kong humingi sa'yo na tingnan ang mga gifi. Tingnan kung saan siya pumunta. Talaga, ipadala mo sa akin ang impormasyon niya. CJ, ang pangalan niya ay Suiwei. Impormasyon. Ipapadala ko sa'yo via text. Hello. Nahanap ko na. Kagabi niya. Sumakay ng taxi papuntang South City Hospital. Pagkatapos, hindi na siya muling lumabas. Lungsod. Nalaman ko na. Salamat sa abala, Ginoo Zhao. Ospital sa timog ng lungsod. Bakit siya pupunta doon? Maghintay. Lin Yuan. Bakit ka nandito? Hindi ka makontak sa cellphone mo. Hindi ka rin pumapasok sa paaralan. Akala ng mga kaklase, nawala ka na. Paano naman mangyayari yon? Pasensya na. Nakalimutan kong i-charge ang cellphone ko kahapon. Hindi tama. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi ko naman pwedeng sabihin na pinahanap ito ng mga otoridad sa pamamagitan ng surveillance, di ba? Ito. Tama. Tita, ito ay. Anong nangyari? Hindi ko alam.
Bigla na lang siyang nagkasakit ng malala. Kahit ang mga doktor di makapag-imbestiga kung ano ang sanhi. Lin Yuan, tulungan mo akong kausapin ang paaralan. Magpahinga ka ng ilang araw. Kailangan kong manatili para alagaan ang nanay ko. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagliban mamaya. Titingnan ko muna ang tita mo. Baka, maayos ko siya. Lin Yuan, huwag kang magbiro ng ganyan. Ang mga marka mo, hindi pa kasing ganda ng sa akin. Kahit ang doktor ay hindi makahanap. Baka ikaw ay may sakit na hindi mahanap, di ba? Ako, subukan mo at malalaman mo na. CJ, tingnan mo ito. Sakit ng target na tao. Acute na pagkasira ng puso. Gagamitin ba ang kasanayan para sa pag-aayos? Talagang epektibo ang kasanayan sa pag-aayos. Ngunit, direktang gagamitin kung ayusin ang sistema. Siguradong mapapansin. Mukhang, kailangan kong humanap ng bagay na pagtatakpan sa akin. Yung maliit. Ikaw na ito, mayroon bang mga pilak na karayom? Natutunan ko ang ilang pamamaraan ng acupuncture mula sa mga nakatatanda sa bahay. Baka, makatulong ito sa mga sintomas ng tiyahin. Mga pilak na karayom. Lin Yuan, ikaw, sigurado ka ba? Huwag mag-alala, hindi ako gagawa ng wala sa aking kakayahan. Tia, kamusta ka? Ano ang nararamdaman mo? Kakaiba. Parang hindi na ganun kabigat sa dibdib ko. Hindi na ako nahihirapang huminga. Mas madali na akong makahinga. Hindi pa. Hindi pa. Pulsong. Presyo ng dugo. Normal lahat ng datos. Lin Yuan. Yun. Tita. Kaka-recover lang mula sa malubhang sakit. Kailangan pa ring mag-obserba sa ospital ng 2 araw. Magpahinga muna. Ngayon. Hindi mo na kailangan ng tulong ko para mag-leave, di ba? Maliit na ngiti. Pumunta na sa klase. Walang problema dito sa mama. Mama, una na akong uwi sa klase. Kung may problema ka, kailangan mong sabihin sa akin. Paalam, tita. Paalam. Uunahan na kita. Dahil alam yun. Alaynan. Salamat sa pagtulong mo sa pagpapagamot ng nanay ko. Sisiguraduhin kong gagawin ko ito agad. Kumita at suklian ka siya. Tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi naman ako tumutulong dahil sa pera. Na tumutulong ako sa iyo. Ano ang gusto mong gawin kong suklian ka? Hindi naman pwedeng. Hindi naman pwedeng ako ang mag-alok ng buong puso ko. Paano naman mangyayari yun? Pareho lang naman tayo na mag-aaral. Tulong-tulong tayo. Di ba't dapat lang? Haha. Tama rin naman. May girlfriend ka na. Ipinagkakaloob ko ang aking sarili. Wala na itong silbi. Sandali, sandali. Kailan ako nagkaroon ng girlfriend? May nasabi ba akong mali? Nakita ko yun noong araw na iyon. Sumakay ka sa kotse niya. At saka, nasa sasakyan kayo. Huminto, huminto, huminto. Ang sinasabi mo ay, Lukyan-kyan, di ba? Siya ang aking direktang boss. Boss, Kahit na medyo komplikado ang relasyon natin, hindi siya talaga ang girlfriend ko. Pero hindi siya ang girlfriend ko. Hindi mo ako niloko. Siyempre, hindi. Kapitan. Ito ay. Huwag kang magkamali. Natakot lang ako sa'yo. Na gusto mong mag-skip ng klase. Pero hindi naman kailangan ganun. Ganito na lang. Paano? Akala mo ba ay nakaramdam ka ng sama ng loob? Paano naman? Ang totoo lang, nararamdaman ko lang. Kung sana. Kung mas lalapit ka pa, ay magiging mabuti. Dahil sa tulong mo sa aking ina, sa pagpapagaling, makikinig ako sa iyo sa pagkakataong ito. Walang anuman. Pangulo, kahit papaano, ikaw ang pinakamaganda sa ating paaralan. Bakit mo ako ganyan yakapin? Wala ka bang takot? Na baka hindi ka makahanap ng kapareha. Walang makahanap.
Wala talagang makahanap. Talagang walang gustong kumuha. Ikaw na ang bahala. Ah! Tapos na. Si Sui Wei ngayon, hindi na talaga ako bibitawan. Di ba? Zuxia, tingnan mo. Hindi ba't si Lin Yuan yan? Paano siya nakasama ng school bell? Na si Sui Wei. Matapos kayong maghiwalay, bumili siya ng sports car. At sobrang lapit sa school bell. Baka dati pa siya. Nagtatago sa harap mo. Nagpapanggap na mahina. Anong klaseng tao siya? Hindi ko pa ba alam? Nagpapanggap pa siyang mabait. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siyang mayabang. Para makuha ang atensyon ni Sui Wei. Tama ka rin. Bumili siya dati ng sports car pagkatapos. Hindi ko siya nakita na pumasok sa paaralan. Nagsisimula na akong magduda. Kung ibinaba niya ba ang sasakyan? Pabalik. Siyempre naman. Tulad ng ganong klaseng lalaki. Paano siya makakabili ng napakamahal na sports car? Hintayin mo. Sa tamang panahon. Basta't papayagan kong kumilos si Xu Xiao. Siyempre, mabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Tara na. Dahil hindi pa natapos. Sige na. Mula ngayon, huwag na muling mag-absent. Ako ang magbabantay sa'yo. Mag-alala ka, Presidente. Aasa ako sa'yo. Mula ngayon, huwag na muling mag-absent. 113. Ikaw, bata. Ano bang nangyayari? Bakit bigla kang nakipag-ugnayan sa squad leader? Anong ibig mong sabihin na nakipag-ugnayan? Ano bang iniisip mo araw-araw? Ikaw. Una ay ang magandang babae sa motorsiklo. Ngayon naman ay ang magandang estudyante at class president. 113 sabihin mo na. Sa 113 ikaw. Ano ba ang ibinubulong mo sa kanila? Ay naku. Walang magagawa. Sobrang kaakit-akit. Kung mayroon kang superpower, kaya mo rin yan. Ay, tama ka rin. Kung kaya ko lang bumili ng ilang milyong sports car, hindi ba't madali nang makuha ang atensyon ng school beauty? Sige na. Mas mabuti pang magpakatotoo na lang ako sa pagbuo ng mga tele. Maghanap ka ng mas maraming babae. 111 ikaw nga. Hanggang dito na lang ang abilidad mo. Ano? Pinalayas ka nila. Ugnayan 113. Hindi pa. Naghihintay. Hindi pa. Agad mong ilipat ang mga bagay mo. Huwag kang maging sagabal dito. Ang aming kontrata sa upa ay hindi pa natatapos. Paano mo magagawa na basta na lang paalisin? May tao na nagbabayad ng mataas para bilhin ang bahay ko. Siyempre, kailangan ko munang paalisin ka muna. Umalis ka na agad. Huwag mong hadlangan ang kita ko. Kailangan mong ibalik ang natitirang renta sa amin. Ibalik. Hindi ko kayo hinihingan ng penalty. Ayos na iyon. Kung hindi dahil sa inyo na nakatira dito, matagal lang naibenta ang bahay ko. Auntie, wala tayong pera. Huwag ka nang umupa ng bahay. Agad mong ipasundo ang iyong tanga na anak. Dalhin kanya pabalik sa ating probinsya. Ikaw, kung hindi mo ibabalik ang renta sa akin ngayon, hindi mo ako mapaalis. Hindi mo ako mapaalis. Nanay. Oh, sino? Yung nanakit sa nanay ko. Hinintay. Hindi pa hinintay. Hindi pa hinintay. Hindi tumakbo. Ay, siyang sinuntok ko. Yung bahay na tinitingnan ninyo. Ngayon ay napansin ko na. Pinalayas ko kayong dalawa, mga daga. May problema ba? Lin Yuan, hindi ka ba magaling? May pera kang pambili ng sasakyan. Bakit wala kang pera para sa nanay mo? Para bumili ng bahay? Ay nga, nasaan ang sasakyan mo? Baka naman wala kang pera para renew ang renta. At kinuha na ito ng iba. Kayo pala dalawa, may ginagawang kalokohan. Walang takas. Ako nga iyon. Ngayon, hindi lang kita, ipapaalis kasama ng nanay mo. Kundi sasaktan ko pa ang magandang binti mo. Ibibigay mo sa akin. Tumayo ka. Umuwi ka na. Kailan pa naging ganito si Lin Yuan? Ang lakas mo na talaga. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Tara na, umalis na tayo. Huminto kayo. Sa bahay na ito, akin na ngayon. Anong ginagawa niyo dyan? Tama si Xu Xiao. Ang bahay na Baji, hindi na namin paupahan sa inyo. Huwag kayong magpasok. Sino ang nagsabing gusto kong ipaupa ang bahay sa inyo? Kaya ano ang plano mo? Bumili ako ng bagong bahay para sa nanay ko. Hindi ba pwede? Bumili ng bahay. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bahay dito? Ilan ang halaga bawat metro kwadrado? Sa mga ganitong lalaki, kailangan magpursige ng isang buhay, kahit isang maliit na banyo.
hindi pa rin makuha. Ibig sabihin, hindi ka siguro akalaing na kahit pilitin kaya mong magbayad ng renta dito, na makabili ng bahay dito. Parang ganun lang. Grabe. Yung sasakyan na ito, ang sasakyan na ito, kailangan ito ng hindi bababa sa 20 milyon, di ba? Nakahugas na ang sasakyan mo. Dinala ko na sa iyo. Ah, ah, pasensya na. Ano ang sinabi mo kanina? Ikaw, huwag kang mag-isip na ang pag-upa ng mamahaling sasakyan ay makakatulong sa iyong reputasyon. Hindi ako naniniwala dyan. Dito sa Jaya Hao Building. Ang mga bahay ay nagkakahalaga ng bilyon. Talaga bang kaya mong bilhin iyon? Gusto mo bang bumili ng bahay dito? Medyo mahal talaga ang mga bahay dito. Kung kulang ka sa pera, maari kitang pautangin. Hindi na kailangan. Kaya ko pa itong pera. Kaya ko pa rin itong bayaran. Nanay, tayo, pumasok at pumili ng bahay. Ay, gusto kong makita. Pagdating ng panahon, hindi mo kayang bilhin. Ano na ang mangyayari? Tara. Nanay, tingnan mo. Alin sa mga bahay ang gusto mo? Magandang araw, Ginoo. Maaari bang malaman kung gusto mong tumingin ng bahay? Diretso mo akong ipakilala. Dito sa inyo, ang pinakamagandang gusali. Ginoo, ang pinakamataas na gusali dito sa amin. Simulang presyo, kahit na pinakamababa, 3 bilyon na. Ikaw, sigurado ka bang gusto mong tingnan? Hindi pa handa. Hindi pa handa. Zoo handa. Zoo day. 300 milyon simula. Buti na lang dati. Sapat ang perang premyo ng sistema. Kung hindi, malaking kahihiyan ito. Ano ba? Hindi makabawi ng ganitong pera. Hindi makabawi ng pera. Tapos bibili pa ng bahay. Para sa akin. Ang ay rekomenda sa ganitong lalaki ay talagang pag-aaksaya ng oras. Ang mga gwardiya ninyo ay talagang, bakit basta-basta, pinapayagan ang mga istorbo, pinapasok na. Ay security. Ginoo, kung hindi ka bibili, mangyaring. Sino ang nagsabing hindi ako bibili? Nandito ka pa, nagpapanggap, na mayaman. 300 milyon. Kaya mo bang ilabas? Per, kailangan may hiya ka. Sino nagsabing hindi ko na kayang bumili? Mag-swipe ng card. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Hindi pa dumating. Yiziq. Paano siya nandito? Xu Xiao. Sino ang babaeng ito? Hindi mo alam ito. Ay naku. Siyang tunay. Ang babaeng pangulo ng Longting Group. Si Yiziq. Ang babaeng pangulo ng Longting Group. Paano siya nakarating dito? Hindi na kailangang sabihin yan. Siyempre, siguradong interesado siya. Sa lugar na ito ang pinakamagandang gusali. Ayos na ito. Kahit na makuha ni Lin Yuan, ang 300 milyon, hindi pa rin siya kayang talunin si Ginoong Ye. Yung set ng mga penthouse, kukunin ko na. Ginoong Ye, ikinalulungkot ko. Ang set ng mga kondo na ito ay unang nakita ng Ginoong ito. Alam ko. Kaya gusto ko ang kondo na iyon. Ngayon, may magandang palabas na. Ang kondo na iyon ay ibibigay kay Ginoong Lin kapag may kabayaran na. Hawak, hindi hawak, puno hawak, hindi hawak. Ito, ano ba to? Hindi ba't darating si Ginoong Ye para makipag-usap sa kanya? Naging hari ng mga gusali ba? Bakit mo siya ibinigay? Lin Yuan, hindi ba siya isang karaniwang estudyante sa kolehiyo? Paano siya makakapag-ugnayan sa babaeng pangulo ng Longting Group na makipag-ugnayan sa kanya? Ay, Ye, Ginoong Ye, may kaunti akong ipon, kaya't huwag ka nang gumastos. Bakit ka naman nagiging magalang sa akin? Bilang kabayaran sa tulong mo sa akin. Sa aking sakit, hindi ko pa naibigay sa iyo. Ang munting pasalubong na ito, huwag mo nang tanggihan. Kaya, dahil sinabi na ni Ginoong Ye. Kaya, hindi na ako tatanggi. Ano bang sitwasyon niyo dito? Paano mo siya nakilala? Ang babaeng pangulo ng Longting Group. Hindi ba sinabi ni Gianli? Ye, tinulungan ko siyang gamutin ang sakit ng ulo niya. Nagpasalamat siya sa akin. Ganun lang kasimple. Sigurado ka ba na sa pagkakataong ito, ay nawala lang ang sakit ng ulo niya? Hindi ba't gumamit ka ng kung ano? Gamit ng maruming paraan. Ikaw, sa puso mo, ganito talaga ako. Siyempre naman, kung hindi, bakit kanya bibigyan ng isang bilyong halaga ng tower na pinakamataas? Sa pagitan ninyo, ganun ba kasimple ang relasyon? Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Kami lang naman, ay isang ordinaryong relasyon lang. Totoo, ordinaryong relasyon lang talaga. Dahil nga ngayon ay ako ay dito sa mga may-ari. Kaya mayroon ba akong karapatan
Napaalisin ang ilan. Mga hindi kinakailangang tao. Dapat ko bang itaboy sila? Lin Yuan. Anong gusto mong mangyari? Walang kabuluhan. Nakipag-ugnayan ka sa may-ari ng bahay noon. Para paalisin ang nanay ko. Ngayon. Palalayasin kita. May problema ba? Ako rin ay may-ari dito. Anong karapatan mong paalisin ako? Talaga ba? Kontrata sa pagbili ng bahay. Ipakita mo sa akin. Xu Xiao, tingnan mo. Hindi ba't sinabi mo na bibili ka ng bahay ko? Pirmahan mo na ang kontrata ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang kontrata agad. Huwag na nating isipin pa. Kung talagang mayaman siya, bakit pa niya papansinin ang pangalawang kamay mong bahay? Hindi ako ayaw bumili. Pero ang dami ng pera. Kailangan ko pang pag-isipan. Ikaw naman. Sige na. Niloko mo ako. Wala kang balak mula sa simula. Nabilhin ang bahay ko, di ba? Seguridad, paalisin mo siya. Lin Yuan. Kailangan talagang may gumawa sa'yo. Lin Yuan. Lin Yuan. Paalam. Mew, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ginoong Ye, tungkol sa nangyari ngayon, salamat talaga sa iyo. Kung hindi, ihahatid na kita pa uwi. Walang pagmamadali. Ginoong Lin. Sino itong kapatid na babae sa tabi? Sino siya? Hindi mo siya ipakikilala. Ito, Lin Yuan. Nakakot ka na naman sa klase, ayos lang. Pero iniwan mo pa ako. Sa silid-aralan, Lin Yuan. Sabi ng nanay ko, maaga kang umalis. Tinanong ka, kailan tayo babalik para kumain? Lin Yuan. Hindi ka ba magpapaliwanag? Hindi mo ba balak? Diyos ko. Patayin mo na ako.